Nakita ng isang naglalakbay na mangangalakal ang isang marangal na babae na nakaupo mag-isa sa isang bangko na nag-e-enjoy ng sandwich at mukhang masarap, kaya lumapit siya at nagtanong kung maaari siyang tumikim. Agad namang pumayag ang babae dahil gusto niyang magbahagi ng pagkain sa iba, kaya kumuha siya sa kanyang basket ng picnic at iginawa ang lalaki ng sandwich. Nang tikman niya ito, labis siyang nasiyahan sa sarap nito, kaya tinanong niya ang babae kung maaari niyang ibahagi ang recipe. Ngunit, dapat siguro ay tinanong niya yun bago niya kinain dahil sinabi ng babae na may karne ng itim sungay na lobo ang sandwich. Nahihiyang nagpaalam ang mangangalakal at samuka sa tabi ng puno dahil hindi niya kailanman. Sana'y inasahan na niya na bibigyan siya nito ng sandwich na may karneng halimaw. Ang mga itim sungay ay kilala sa kanilang nakal-alasong laman, kaya iniisip niya na baliw siguro ang babae para basta na lang kumain ito. Pero bagaman kakaiba siya, hindi naman siya tanga. Naghirap siya para maproseso ang karne para maging ligtas kainin, pero sa ngayon wala pang handang magbukas ng isip para bigyan ng patas na pagkakataon ang kanyang pagkain. Ilang araw ang lumipas, dumadalo si Melf sa isang piging at hindi siya magkamayaw sa dami ng iba't ibang karne na kanyang isinusubo. Lahat dito ay masarap at maganda ang presentasyon, kaya nahihirapan siyang magdesisyon kung ano ang susunod na kakainin. Ngunit bago pa siya makapagpagala-gala ng mag-isa, lumapit si Ginang Talbot at pinaalalahanan siya na wala siya rito para sa pagkain. Ang piging ng Taglagas ay isang dahilan para magtipon at makihalubilo ang lahat ng maharlika sa lupain para sa mga kadahilanang pampulitika, kaya sa madaling salita, narito si Melf para maghanap ng ibang uri ng mapapangasawa. Ayaw talaga niyang sumama dahil alam niyang mababagat lang siya. Ngunit nagbanta ang kanyang madraste na ipadala siya sa isang monasteryo at gawin siyang monghe kung hindi siya makikipag-engagement bago matapos ang taon, kaya wala siyang pagpipilian. Hindi naman ganoon kahigpit ang kanyang ama tungkol dito, ngunit hiniling pa rin niya sa kanya na hanapin ang sumo ng isang tao na. Kaya pumayag siyang dumalo sa pagdiriwang na ito, ngunit hindi maganda ang takbo ng mga bagay para sa kanya dahil nakikilala siya ng lahat ng maharlika rito bilang kumakain ng karne ng halimaw, at ayaw nilang masangkot sa kanya. Nagpasya siyang pumunta sa ibang bahagi ng party kung saan nagtipon ang karamihan sa mga kabalyero at balak niyang maghanap ng isang kabalyerong hindi pa nakaririnig ng mga tsismis tungkol sa kanya at kumbinsihin itong pakasalan siya bago pa nito malaman ang kanyang maliit na libangan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita sa kahit sino, biglang nagkagulo ng sumigaw ang ilang maharlika na may mga halimaw na umaatake sa piging. Hindi naman nakakagulat dahil mangyayari ito kapag nagdaos ka ng piging na maraming pagkain sa gitna ng kagubatan, ngunit hindi yun ang punto sa ngayon. Nagsimulang tumakbo si Melf kasama ang ibang mga maharlika habang sumugod ang mga kabalyero para harapin ang halimaw, pero napansin niya ang isang matandang mag-asawa sa malapit na tila nahihirapan. Nilapitan niya sila para tanungin kung ayos lang ba sila, at bagamat hindi nasaktan ang mag-asawa, nabali ang tungkod ng lalaki kaya hindi na siya makatayo ng mag-isa. Inalok ni Melf na tulungan siyang tumayo para makaalis silang lahat, at nagpasalamat sila sa kanyang tulong, pero bigla na lang nanlaki ang mga mata nila dahil may malaking bagay sa likod ni Melf. Lumingon siya at nagulat nang makita ang isang mailap na blackhorn na nakatayo roon. May oras pa para tumakbo siya nang hindi siya napapansin ng halimaw, pero kung gagawin niya yon, baka mapahamak ang matandang mag-asawa. Kaya sa halip ay nagsimula siyang sumigaw para makuha ang atensyon ng halimaw at akitin itong sundan siya palayo sa mga matatanda. Natutuwa siyang nailigtas niya sila, pero imposible siyang makatakbo ng mas mabilis kaysa dito, kaya maaaring ito na talaga ang katapusan niya. Subalit, nang malapit na siyang maapakan, sumugod ang nag-iisang kabalyero at pinugutan ng ulo ang blackhorn sa isang mabilis na galaw. Ang pangalan niya ay Roger Galbraith, at kilala siya bilang Blood Mad Duke dahil sa kung gaano siya kalupit sa mga labanan, at tila gustong-gusto ng mga tao rito ang magtsismisan dahil sinagip ni Roger ang buhay nilang lahat, pero abala sila sa pagbubulungan kung gaano takot. Kailangan niyang magpasalamat sa kanya tulad ng normal na tao. Napatahimik si Melf nang mapagtanto na ang lalaking nasa harapan niya ngayon ay ang kilalang duke na uhaw sa dugo. At hindi siya sigurado kung totoo ang mga tsismis tungkol sa kanya bilang isang serial killer na nasisiraan ng bait sa dugo, pero hindi mahalaga yun sa kanya ngayon dahil sobrang gwapo ni Roger para alalahanin pa niya yun. Tumayo siya at nagpakilala sa kanya, na ikinagulat ni Roger dahil karamihan sa mga babae ay tatakbo na palayo sa kanya sa ganitong sitwasyon.
Sa sandaling yun, napansin ni Melf na may tumutulong dugo ng Blackhorn papunta sa bibig ni Roger, at nagmamadali niyang sinabi sa kanya na panasa niya yun bago niya hindi sinasadyang mainom dahil ang dugo. Ang isang sungay ng itim na hayop na sira ay lubhang nakakalason sa mga tao, at kahit hindi ito sira, alam niya sa kanyang karanasan na ang pag-inom ng hilaw na dugo ng isang hayop ay magbibigay sa iyo ng matinding pagtatae. Hindi alam ni Roger ang sasabihin sa puntong ito dahil hindi pa siya nakakakilala ng isang babae na labis na nakakaalam tungkol sa mga halimaw, at napagtanto ni Melf na maaaring natakot niya ito dahil sa labis na pagsasalita. Pinahahalagahan ni Roger ang pag-aalala ni Melf, ngunit mayroon na siyang banal na tubig na handa upang harapin ang anumang potensyal na pagkalason sa dugo. Inaalok pa niya si Melf dahil kahit na malamang na hindi siya nakalunok ng anumang dugo, walang masama kung mag-iingat. Napansin ni Roger na puno ng dugo ang kanyang damit, kaya nag-alok siyang dalhin siya sa isang lugar para makakuha ng kapalit. Bagamat pinahahalagahan ni Melf ang alok, sinabi niya na hindi na kailangan. Madaling matanggal ang dugo ng halimaw gamit ang maligamgam na tubig at baking soda, kaya hindi nasira ang kanyang damit o ano paman, pero hindi yun ang tinutukoy ni Roger. Karamihan sa mga maharlika ay nadidiri sa simpleng pag-iisip na magsuot ng damit na may bahid ng dugo ng halimaw, kaya nagtataka siya kung bakit parang hindi siya nito iniistorbo. Nang hindi nag-iisip, biglang nasabi ni Melf na lagi siyang humaharap sa mga halimaw, kaya sanay na siyang madumihan ng dugo paminsan-minsan. Labis na nagulat si Roger nang malaman na si Melf ay kumakain ng halimaw at napagtanto niyang nasobrahan siya sa kanyang sinabi, kaya humingi siya ng paumanhin, pero imbes na mandiri sa kanya, biglang tumawa si Roger dahil naalala niyang nakarinig siya ng mga chismis tungkol kay Melf na kumakain ng halimaw at hindi siya makapaniwala na totoo pala ito. Ang mga halimaw sa mundong ito ay ibang-iba kumpara sa ordinaryong hayop. Dahil sa mahikal na enerhiya na taglay ng kanilang katawan, ang pagkain ng karne ng halimaw ay kadalasang nagdudulot ng pagsusuka at lagnat, kaya karaniwang itinatapon ito, pero palaging iniisip ni Melf na sayang naman ito. Wala nang saysay na itago pa ito ngayon, kaya inamin niyang totoo nga ang mga chismis, at na kapag tumitingin siya sa mga tapon dyan, ang tanging naiisip niya ay kung gaano kasarap ang magiging karne, pero napagtanto niya na kapag sinabi niya yun ng malakas, mas lalo lang itong lalala. Sa puntong ito, inaasahan na niya na si Roger ay ilalayo ang sarili anumang oras, kaya't isinuot niya ang kanyang pinakamagandang. Hindi ko na alam ang gagawin ko, ngiti at naghintay upang makita kung ano ang gagawin niya. Ngunit lumalabas na, talagang nabighani si Roger sa magandang ngiti sa mukha ni Melf na natatakpan ng dugo. Sobrang nabighani kaya halos hindi niya matingnan si Melf sa mga mata, kaya sa halip ay hinawakan niya ang kamay nito at sinimulan siyang ilayo mula sa party. Pagkatapos ng ilang sandali, napagtanto ni Roger na dapat siguro siyang magsalita para hindi maging awkward ang sitwasyon. Kaya tinanong niya si Melf kung masarap ba talaga ang karne ng halimaw. Hindi ito ang unang pagkakataon na may nagtanong kay Melf ng ganito, pero karaniwan ay hindi maganda ang kalalabasan kapag sumagot siya ng totoo. Sinabi niya kay Roger na ang karne ng itim na sungay ay halos kasing lasa ng baka, pero habang karamihan ay ngingitian at babalewalain ang opinyon niya bilang kalokohan, tila seryoso si Roger, at yun ang unang beses para sa kanya, kaya tuwang-tuwa siya. Ipinagpatuloy niya na ang susi para maging ligtas kainin ng karne ay alisin ang lahat ng mahika nito, at sinabi niya na madali lang gawin yun sa panahon ng pagpapadugo. Kaya tinanong siya ni Roger kung gusto niyang aygowa siya. Sabi ni Melf, akagagalit niya yun, pero nagbabala siya na ang karne mula sa mga baliw na hayop tulad ng pinatay niya ngayong araw ay medyo masakit sa tiyan kahit maayos ang pagkakagawa, kaya kailangan niyang maghintay hanggang sa makakuha siya ng hindi sira na karne. Sabi ni Roger, inaabangan niya yun, pero sa ngayon, gusto pa rin niyang bilhan si Melf ng bagong damit na mapapalitan, kaya dinala niya ito pabalik sa kanyang tolda. Mas mababa ang ranggo ni Roger. Lumabas si Chaos para salubungin siya pagdating niya, at pagkatapos magpakilala ni Melf, inutusan siya para ikuha siya ng bagong damit na maisusuot. Samantala, dinala siya ni Roger sa isa sa mga tolda at naghanda ng maliit na paliguan ng mainit na tubig para mahugasan niya ang dugo sa kanyang mukha. Iginigiit ni Melf na hindi na kailangan ni Roger na mag-abala pa ng ganito para sa kanya, lalo na at mas marami pang dugo ng halimaw sa kanya kaysa sa kanya. Sinabi niya kay Roger na dapat unahin itong linisin ang sarili niya, pero yun naman talaga ang plano, at nagsimula na siyang maghubad ng kanyang shirt.
Wala siyang nakikitang masama doon dahil madalas naman niya itong ginagawa, pero si Melf naman ay labis na naguguluhan. Nakakita na siya ng mga kabalyerong naghuhubad ng shirt sa mga sesyon ng pagsasanay dati, pero kinakabahan pa rin siya sa tuwing nangyayari ito. Tinatanong siya ni Roger kung may problema at ayaw ni Melf magsinungaling, kaya inaamin niya na hinahangaan niya ang kanyang kahangahangang pangangatawan. Hindi masyadong pinag-iisipan ni Roger ang itsura ng kanyang katawan, pero madalas siyang magsanay para makalaban ng mga halimaw ng regular, kaya natural na maging maskulado siya. Akala ni Melf na astig siya noong pinugutan niya ng ulo ang Blackhorn, kaya tinanong niya kung kaya rin niyang matutunan yon. Sabi ni Roger, kahit sino ay maaaring matuto ng ginawa niya, pero sa kaso ni Melf, hindi pa sanay ang kanyang mga braso para doon, kaya mas makabubuti na sa kanya na ipaubaya na lang sa kanya ang pakikipaglaban. Tinanong niya ito kung may partikular na halimaw na gusto niyang subukan dahil handa siyang hanapin yun para sa kanya, at pagkasabi niya nito, nagliwanag ang mga mata ni Melf dahil napakaraming bagay na gustong-gusto na niyang matikman. Ngunit sa sandaling yun, bumalik si Chaos at bahagyang pinagalitan si Roger dahil sa tingin niya ay hindi nararapat na siya ay halos hubad sa harap ng isang dalaga. Ikinatwiran ni Roger na inalis lamang niya ang kanyang shirt para hindi siya ganap na nakabalandra, ngunit kahit na ganoon, hindi pa rin yun tama. Ilang sandali pa, binihisan si Melf ng damit na inihanda ni Chaos para sa kanya, at gustong-gusto niya ang disenyo nito. Sabi ni Roger, hiniram niya raw kay Reyna ang damit na yun noon, at sa tingin niya, bagay na bagay sa kanya. Pero sa buong oras na yun, hawak niya ang ulo ng Blackhorn, at gulat na gulat ang lahat ng kanyang tauhan na parang walang pakialam si Melf. Karamihan sa mga babae ay mahihimatay kung lalapit si Roger sa kanila na dala-dala iyon, kaya natutuwa silang lahat na sa wakas ay may nakasundo siya. Nang gabing yun, oras na para umuwi si Melf, kaya inihatid siya ni Roger pabalik sa kanyang karwahe. Muli siyang nagpasalamat sa pagliligtas sa kanyang buhay at nagpaalam. Sinabi niya sa kanya na sa susunod nilang pagkikita, may espesyal siyang regalo para sa kanya. At sinasabi niyang hindi na siya makapaghintay, pero kung magdadala siya ng halimaw para sa kanya, humihiling siya na mahuli ito ng buhay dahil mas masarap ang karne sa ganoong paraan. Si Roger ay hindi pa nakakapanaw ng halimaw ng buhay dati, pero handa siyang subukan ito. Gayunpaman, maaaring matagalan ito. Kaya naman, nag-alok si Melf kay Roger ng Scotspit Monster Jerky na ginawa niya, at tinitiyak niya sa kanya na napakaingat niya sa proseso ng paghahanda, kaya walang panganib na magkasakit siya mula rito. Kung si Melf ang gumawa nito, nagtitiwala si Roger na magiging ligtas ito, kaya kumagat siya ng walang pagdadalawang isip at labis siyang nagulat sa kung gaano ito kasarap. Nagagalit si Chaos kay Roger dahil walang ingat para sa isang taong may awtoridad na kumain ng pagkain ng hindi muna sinusuri kung may lason, pero sinabi ni Roger na okay lang at isinubo pa kay Chaos ang isang piraso ng karne para ipakita kung gaano ito kasarap. Pareho silang sumang-ayon na masarap ito at sinabi ni Roger kay Melf na sabik na siyang makita kung ano pa ang kaya niyang gawin sa susunod nilang pagkikita, pero bigla na lang siyang yumuko. Napaiyak siya dahil sa katotohanang may kumikilala na sa wakas sa kanyang hilig at hindi siya iniisip na kakaiba dahil sa pagkain ng karne ng halimaw. Pinilit niyang magpakatatag para makapagpaalam kay Roger, pero halos hindi na siya makapaghintay na muling makita ito. Aabot ng ilang araw bago makauwi si Melf sa kanyang karwahe, at pagbalik nila, nag-uumpisa ng mag-snow sa lugar. Tumingin si Melf sa unahan, laking gulat niya. Nakita niya ang kanyang ama na naghihintay sa kanya sa tarangkahan, kaya pagdating niya doon, binuksan nito ang pinto at tinanong niya kung may problema. Sa una inisip niya na baka nagagalit ito dahil nakipagkasintahan siya, pero hindi iyon ang dahilan. Naalala niya na isa lamang siyang konde at wala siyang ideya kung paano haharapin ang mga bagay ngayong napasabak siya sa isang duke. Hindi sigurado si Melf kung ano ang sinasabi niya. Kaya ipinaalam ng kanyang ama na humihingi ng kanyang kamay si Roger Galbraith at nakapagpadala na ito ng pormal na sulat ng panliligaw kaya hindi sigurado kung paano sasagot. Nakikita ni Melf na nagpapanik ang kanyang ama at sa totoo lang, siya rin dahil alam niyang nagkasundo sila ni Roger sa piging, pero hindi niya akalain na aabot ito agad dito. Sa nangyari naman kay Roger, pagkaalis ni Melf, bumalik siya sa kanyang tolda para magbigay ng ulat tungkol sa kanyang mga tungkulin sa prinsipe ng korona, na kilala rin bilang Maxim, ang nakatatandang kapatid ni Roger.
Ipinabatid ni Roger na nakumpleto na ng kanyang mga tauhan ang paglilinis sa lugar para matiyak na walang nang mapanganib na hayop sa malapit at na ang lungga ng halimaw ay natugunan na ng nararapat. Nagpasalamat si Maxim sa kanya sa paggawa ng mabuting trabaho, pero hiniling niya kay Roger na tigilan ang pagtawag. Siya nang pormal sa lahat ng oras gayong magkapatid naman sila. Pero, sabi ni Roger, hindi niya magawa yun dahil kahit magkadugo sila, itinalaga si 17 bilang prinsipe ng Corona at si Roger ay inampo ng pamilyang Galbraith, kaya wala na siyang iba kundi nasasakupan na lang ni Maxim. Nakikita ni Maxim na hindi basta-basta aalisin ni Roger ang pagiging pormal niya, kaya tinanong niya ito kung may iba pa siyang gustong pag-usapan, katulad ng, halimbawa, date niya sa isang cute na dalagang kulay pula ang buhok kamakailan. Nagulat si Roger na alam na yun ni Maxim, pero sabi niya, sinusubaybayan niya ang lahat ng ginagawa ng kanyang mahal na nakababatang kapatid. Habang abala si Roger, kinukuha ni Maxim mula sa basket ng pick na nakuha niya kay Melf ang isang piraso ng jerky. Hindi nagdalawang isip, kumagat siya rito at nagulat siya sa sobrang sarap nito, kaya tinanong niya si Roger kung anong klaseng karne ito. Napabuntong hininga si Roger dahil hindi dapat kumakain ng isang prinsipe ng Corona nang hindi muna kinukumpirma kung ano ito, pero dahil gusto niyang malaman, sinabi ni Melf na ang jerky ay gawa sa karne ng Scatspeet, itong maliliit na hayop na ito. Nakakatuwa kay Maxim na ang isang halimaw ay maaaring maging ganito kasarap, kaya tinanong niya kung si Melf mismo ang gumawa nito, dahil kung ginawa niya ito, maaaring mayroon siyang magandang ideya. Bukod sa jerky, mas interesado si Maxim na pag-usapan kung ano ang balak ni Roger kay Melf. Karaniwan, hindi akma na ang anak ng isang konde ay mapalapit sa isang duke, ngunit si Roger ay sadyang swerte sa mga babae, kaya ang pagkikita kay Melf ay maaaring isang minsan sa buhay na pagkakataon para sa isang tulad niya na nag-iisa. Walang interes si Roger na makinig sa pang-aasar ng kanyang kapatid, kaya sinabi niyang wala na siyang maidaragdag at lumabas ng tolda. Nakakainis sa kanya na nakikialam ang kapatid niya sa kanyang mga gawain, ngunit inaamin niya sa sarili niya na maaaring tama si Maxim. Bihira lang na may magpakita ng tunay na interes kay Roger, lalo na kung ang taong yun ay kasing tapang at kaakit-akit ni Melf, kaya kailangan niyang pag-isipang mabuti ang kanyang susunod na hakbang. Sa huli, napagpasyahan niya na ang pinakamainam na gawin ay tuparin ang kanyang pangako at hulihin ang halimaw na ipinakiusap ni Melf sa kanya upang sorpresahin siya sa susunod nilang pagkikita. Samantala, sa bahay ni Melf, abala siya at ang kanyang ama sa pagtitig sa liham na nababalutan ng hiyas na ipinadala dito. Sinabi ng ama ni Melf sa kanya na bago siya bumalik, dumating ang isang mensahero mula sa pamilya ng duke para ihatid ang liham na ito, at nadismaya si Melf na hindi niya nakita ng personal ang Blaze Eagle. Ngunit hindi yun ang punto dito. Tinanong siya ng kanyang ama kung ano ang nangyari sa pagitan niya at ng duke, kaya ipinaliwanag ni Melf na basta na lang siyang inatake ng isang halimaw, kaya sumaklolo si Roger para iligtas siya. Hindi makapaniwala ang kanyang ama na yun lang talaga ang nangyari dahil hindi pa man lang nakita ni Melf si Roger bago ang piging na ito, at ngayon ay hinihingi na nito ang kanyang kamay. Tiningnan ni Melf ang sulat, at mukhang gawa nga ni Roger, dahil nakasulat doon ang lahat ng kasiyahan niya kasama si Melf bago niya hingin ang kamay nito, pero hindi maiwasan ni Melf na magtaka kung may iba itong pakay. Sinabi ng kanyang ama na hindi niya kailangang tanggapin ang alok kung ayaw niya, pero kailangan niyang gumawa ng talagang magandang dahilan para tanggihan ang isang alok ng pagpapakasal mula sa isang duke. Nang gabing yun, tinitignan ni Melf ng mas maigi ang liham na pinadala ni Roger, at napagpasyahan niya na siguradong gustong-gusto rin ito ang karne ng halimaw gaya ng gusto niya, kaya gusto nitong mapalapit sa kanya para may makasama siya sa libangan. Gayunpaman, habang hinihigpitan niya ang paghawak sa liham, napansin niya na parang may mahika na nagmumula rito, at isang nakatagong mensahe ang biglang nabunyag. Nakasaad dito na bibisitahin siya ni Roger bago matapos ang taglamig, lalo na sa 18 ng buwan, na bukas na nga, kaya nag-aalala ang tatay ni Melf. Muli, si Melf ay litong-lito dahil hindi niya akalaing makikita niya itong muli kaagad. Hindi pa rin siya sigurado kung ano ang balak nito, pero walang saysay na mag-alala tungkol doon ngayon. Kinaumagahan, ang madraste ni Melf ay pumunta sa kanyang silid upang gisingin siya, at gulat na gulat siya na si Melf ay nakasuot pa rin ng kanyang damit tulog sa ganitong oras. Nagdahilan siya at sinabing hinihintay lang niya si Celia upang tulungan siyang pumili ng damit, ngunit sa totoo lang, literal na 1 minuto pa lamang siyang nagising bago dumating si Celia.
Kung pag-uusapan ang mga madrasta, si Celia ay hindi masyadong masama kay Melf, ngunit hindi rin siya masyadong mabait. At hindi niya pinalalampas ang anumang pagkakataon na suriin ang bawat desisyon ni Melf. Alam niyang siya ang nagpumilit na maghanap ng asawa si Melf sa lalong madaling panahon, pero tinatanong niya ito kung ano ang iniisip niya nang piliin ang duking galit na galit sa dugo. Walang pakialam si Melf sa lahat ng komento ni Celia, kaya tumatayo lang siya doon ng tahimik habang binibihisan siya ng kanyang mga katulong, pero bigla na lang siyang nakarinig ng malakas na digmaan sa labas, kaya dali-dali niyang binuksan ang bintana at nakita ang isang kawan ng mga glacial dragon na papalapit. Karaniwan ang mga glacial dragon dito, kaya napagtanto ni Melf na ito siguro ang sugo ni Roger, at ilang sandali pa lumipad ito sa tabi ng bintana ni Melf at sinabi sa kanya na narito siya upang hingin ang kanyang kamay sa kasal. Binanggit din niya na dala niya ang Reg Along ipinangako niya sa kanya noong nakaraan at nasa sabik siyang marinig yon. Pero si Celia ay labis na natatakot sa dragon, kaya sumigaw siya kay Melf na isara agad ang bintana. Sumilip si Melf sa labas at sinabi kay Roger na ay lapag ang mga dragon malapit sa hilagang pastulan, at nang makaalis na siya, isinara niya ang bintana at ibinaon ang kanyang mukha sa kurtina para itago ang kanyang pamumula. Alam na niya noon na gwapo si Roger, pero nang makita niya itong nakasakay sa dragon na parang wala lang, mas lalo itong naging kaaya-aya at napakabilis ng tibok ng puso niya na hindi niya alam ang gagawin. Habang sinusubukan ni Melf na pakalmayan ang sarili, matagal nang sinusubukan ni Celia na kunin ang atensyon niya. At nang sa wakas ay mapansin siya nito, sinabi niya kay Melf na hihiga muna siya dahil sumama ang pakiramdam niya nang makita ang dragon. Pagkaalis niya, nagbubulong-bulong siya sa sarili tungkol sa kung gaano talaga kabaliw si Roger at nagpapalipad pa ng mga dragon at hindi raw siya karapat-dapat maging duke, pero ayaw ni Melf na pagsalitaan pa niya ng masama si Roger. Kaya sinabi niya kay Celia na balak niyang tanggapin ang alok ni Roger at mas makakabuti kung hindi na niya pagsasalitaan ng ganun ang kanyang magiging asawa. Umalis si Celia sa silid na galit pagkatapos noon, at pagkalipas ng isang oras o higit pa, nagkita si Melf at Roger sa pastulan. Pagkatapos ipinaliwanag niya sa kanya na nalaman lang niya na dadalaw siya nang mabasa niya ang kanyang liham kahapon, kaya hindi niya na siya naihanda ng kahit ano, pero hindi naman alintana ni Roger. Kung mayroon man, siya pa nga ang dapat humingi ng paumanhin dahil sa biglaang pagdating. Bigla namang sumingit si Chaos at sinabi na ang tanging dahilan kung bakit sila napadali ay dahil hindi na makapaghintay si Roger na makita siyang muli, pero sinabi ni Roger na tumigil siya sa pagsasalita ng walang katuturan. Sa anumang paraan, tinanong ni Roger si Melf kung saan niya gustong ihatid ang kanyang regalo, at habang sinasabi niya ito, itinuro niya ang isang kulungan na nakabalot sa tela. Kaya't lumuwa ang mga mata ni Melf nang mapagtanto niyang nahuli nga nito ang halimaw para sa kanya. Alam niyang siya ang nag-utos nito, pero ngayon ay nakukonsensya siya ng bahagya dahil pinag-abala niya ito para sa kanya. Napansin ni Roger na tila kakaiba ang kanyang kinikilos, kaya't tinanong niya si Melf kung may problema ba, at bigla siyang tumingala at taos-pusong nagpasalamat sa kanyang pagsisikap. Nagtanong siya kung maaari niyang silipin sa loob, at walang nakitang problema si Roger doon, kaya't dinala niya siya sa kulungan. Walang nakitang gumagalaw si Melf mula rito, kaya't tinanong niya si Roger kung pinatay na ba niya. Hinawi niya ang tela para ipakita na ang Moodle ay buhay pa rin, bagamat wala lang malay. At hindi lang yun, nakahuli siya ng isang Moodle na gintong ang balahibo, na napakabihira. Ang mga Moodle ay mga halimaw na katulad ng baka na kadalasang puti ang balahibo, ngunit ang mga maharlikang Moodle ay nagkakaroon ng kulay ginto habang lumalaki, kaya ang kanilang balahibo ay napakahalaga para sa mga bagay tulad ng mga coat at scarf. Ngunit ang kanilang karne ay madalas na napupunta sa basurahan, na para kay Melf ay sayang na sayang. Hindi pa nasusubukan ni Melf ang isa, ngunit dahil ito ay kumakain lamang ng prutas at kabute, inaasahan niya na masarap ito. Pero bukod doon, bihira ang makahanap ng may balahibo na ganito kalaki. Kaya tinatanong ni Melf kay Roger kung sigurado ba talaga siya na gusto niyang ibigay sa kanya ang isang bagay na ganito kahalaga. Sinabi ni Roger sa kanya na hindi niya sana inabala ang sarili na hulihin itong buhay kung hindi niya ito ibibigay sa kanya, at tuwang-tuwa si Melf na marinig yon dahil nangangahulugan yun na malaya na siyang ihanda ito sa anumang paraan na gusto niya. Hindi niya maipahayag kung gaano siya kasaya dahil kay Roger, at halata na ang makita siyang ganito ay ikinakabahala talaga ni Roger. Kaya si Chaos at ang iba pa ay tumayo lang sa likod at hinayaan siyang magkaroon ng kanyang sandali.
Maya-maya pa, dumating ang ama ni Melf upang pormal na batiin si Roger at nagpasalamat siya sa kanya. Para sa paglalakbay ng malayo papunta rito. Humihingi ng paumanhin si Roger sa biglaang pagdating, ngunit sinabi niyang gusto niyang makakuha ng sagot sa kanyang panukala bago dumating ang taglamig, at labis na natuwa si Melf sa Moodle kaya halos nakalimutan niyang narito si Roger para hingin ang kanyang kamay. Hinihingi niya ang pahintulot ng kanyang ama na hayaan ang mga dragon ni Roger na mangaso sa mga bundok at hindi naman siya tutol doon, ngunit medyo naguguluhan siya dahil akala niya na ang Moodle na yun ay pagkain para sa mga dragon. Gayunpaman, sinabi ni Melf sa kanya na ang Moodle ay para sa kanya. Nagulat ang tatay ni Melf na marinig yun dahil akala niya na hindi alam ni Roger ang tungkol sa kanyang libangan. Pero sinabi niya sa kanya na talagang ginawa pa ni Roger ang lahat para lang matikman ang ilan sa kanyang nakakatakot na luto. At dahil dyan, humihingi siya ng pahintulot sa kanyang ama na magbukas ng pasilidad sa pananaliksik para makapagsimula na siyang maghanda ng Moodle sa lalong madaling panahon. Nag-aalala ang kanyang ama na baka hindi magustuhan ni Roger na makita si Melf na naghihiwa ng halimaw, pero nagsalita si Roger at sinabi sa ama ni Melf na naiintindihan niya si Melf kahit papaano at alam din niya ang tungkol sa hindi magandang mga usap-usapan tungkol sa kanya at gusto niyang ipakita na hindi siya naniniwala doon. Ang marinig na interesado si Roger kay Melf ay ang pinakamagandang balita na narinig ng kanyang ama buong araw, kaya sinabi niya kay Roger na maging komportable siya sa kanilang bahay. Pero bago yun, sinabi ni Roger na gusto muna niyang ayusin ang dala niyang regalo. Nagigising siya dahil buhay pa rin ito. Nagulat ang ama ni Melf nang malaman niyang buhay na Moodle ang dinala ni Roger dito, pero si Melf ang nagpakiusap sa kanya na hulihin itong buhay. Sa bagay na yan, dahil nandito na rin siya, sinabi ni Roger na gusto niyang panuorin ang proseso ng paghahanda. Umalis sina Roger at ang kanyang mga tauhan sakay ng mga dragon para magsimulang tumungo sa pasilidad at nag-e-enjoy si Melf dahil matagal na niyang gustong sumakay sa dragon. Habang natatanaw na ang pasilidad, itinuro ito ni Melf kay Roger, pero nararamdaman niya ang bahagyang pag-aalinlangan sa boses nito, kaya tinanong niya kung may problema. Ginagawang biro ni Melf at sinasabi niyang kinakabahan lang siya sa pagsakay sa dragon sa unang pagkakataon, pero hindi talaga yun ang bumabagabag sa kanya. Masaya siya na ayos lang kay Roger na kumakain siya ng karne ng halimaw, pero hindi niya malalaman kung tunay nga siyang okay hanggang sa makita niya kung paano niya ito hinahanda. At medyo kinakabahan siya dahil hindi niya sigurado kung ano ang magiging reaksyon niya. Pagdating sa laboratorio, napansin ni Roger ang isang sinaunang bilog ng mahika na nakaukit sa sahig. Tinanong niya si Melf tungkol dito, kaya ipinaliwanag niya na orihinal itong gawa ng kanyang ina, pero gumawa siya ng ilang pagpapabuti dito. Sabi niya ito ang ginagamit niya para ihanda ang karne ng halimaw, at iniisip ni Roger na isa itong henyong ideya. Pero nagtataka siya kung paano niya nagagawa ito dahil mahirap. Para masipsip ang lahat ng mahika mula sa bangkay ng halimaw gamit lang ang bilog na ito. Sabi ni Melf sa kanya na may isa pa palang gamit na kailangan sa proseso, kaya pumunta siya sa bodega at kumuha ng isang sisidlang quartz. Ipinapaliwanag niya na ginagamit niya ito para sabay na makuha ang mana at dugo ng halimaw, at kahit mukhang ordinaryo lang ito ngayon, kapag sinimulan na niya ang proseso at ginamit ang mahika niya, sinasabi niya na magiging mas makulay ito. Humanga si Roger sa galing ni Melf, pero ngayong naipaliwanag na niya kung paano ito gumagana, gusto sana niyang humiling ng pabor kay Roger. Alam niyang medyo kakaiba ito, pero sinabi niya na gusto niyang makita siyang gumamit ng kanyang espada para pugutan muli ng ulo ang isang halimaw. Ilang sandali, sinabi ni Melf na handa na siyang magsimula, pero matatagalan siyang linisin ang Moodle ng mag-isa. Kaya humingi siya ng kaunting tulong kay Roger, at sa isang kaway ng kamay niya, agad na kumilos ang kanyang mga tauhan. Karaniwan, ang mga kabalyero ang nangangasiwa sa pagkuha ng mahahalagang materyales mula sa mga halimaw na kanilang napatay. Kaya talagang mahusay sila dito, at sa ilang minuto, ang Moodle ay lubusang nagupitan. Gustong-gusto ni Melf kung gaano kalambat ang lahat ng gininto ang balahibo ng Moodle, pero hindi yun ang dahilan kung bakit sila narito. Kaya hinubad ni Roger ang kanyang jacket at tinanong si Melf kung handa na siyang alisin ang kanyang ulo. Nagdasal si Melf para sa Moodle at nangakong hindi mag-aaksaya ng kahit anong karne nito, bago buhayin ng magic ang bilog at senadoryasan si Roger na magsimula. Itinaas niya ang kanyang espada at sa isang mabilis na galaw, naputol ang ulo ng Moodle mula sa katawan nito. Sobrang bilis at tumpak ang pagtama ni Roger na halos hindi ito nasundan ni Melf, pero ngayong patay na ang Moodle,
Oras na para kunin niya ang dugo at mahika nito. Hawak niya ang prasko at binigkas ang isa pang orasayon, kaya ang dugo sa katawan ay umagos papunta sa prasko, pero ito ang unang beses na gumawa si Melf sa ganito kalaking hayop, kaya mas maraming mahikal na dugo kaysa sa inaakala niya. Ang prasko ay nagsisimulang magbitak habang napupuno ng sobra at si Melf ay nagsisimulang mag-alala dahil hindi niya kayang tumigil kapag nagsimula na ang spell, pero sa buti na lang, naroon si Roger para senadoryasan siya, kaya ipinaliwanag niya ang problema, at kumuha siya ng pamalit na prasko para ipalit sa punong isa. Salamat sa tulong niya, natapos ni Melf ang spell ng walang abala, at ang Moodle ay matagumpay na naubusan ng lahat ng dugo. Natutuwa si Roger na naging maayos ang lahat. Pero nagulat siya na mukhang malaki pa rin ang Moodle dahil akala niya na kapag inalis ang lahat ng dugo ay liliit ito ng kaunti. Ipinaliwanag ni Melf na ang salamangkang ginamit niya ay partikular na tumatarget lamang sa dugo ng halimaw, at hindi nagbabago ang ibang likido para mapanatili ang lasa. Muling humanga si Roger at nagtanong kung paano nabuo ang salamangka, kaya ipinaliwanag ni Melf na 17 taon na ang nakalipas, nagdaranas ng matinding tagutom ang rehiyong ito. Daan-daang tao na ang namatay dahil sa gutom dahil mahirap ang lupa dito at hindi gaanong mataba ang lupa, kaya sinimulan ng ina ni Melf na magsaliksik ng mga paraan para magamit ang maraming halimaw dito. Medyo komplikado pa ang proseso ngayon, ngunit kung maisip ni Melf ang paraan para mas mapadali ito, magagamit ito ng kahit sino, at babaguhin ito ang mga halimaw mula sa isang panganib na istorbo sa isang mahalagang pinagkukunan ng pagkain. Iyan ang dahilan kung bakit pinili ni Melf na tanggapin ang hamon pagkatapos pumanaw ang kanyang ina, ngunit inaamin niya na nasisiyahan din siya sa pagtikim ng mga kakaibang halimaw paminsan-minsan. Nakikita ni Roger na marangal ang layunin ni Melf, ngunit may isa pa siyang tanong na gustong itanong. Itinaas niya ang prasko ng mahiwagang dugo at tinanong siya kung ano ang balak niyang gawin dito. Sabi ni Melf, ginagamit niya lang ang mahiwagang enerhiya mula dito para magsimula ng apoy at magpatakbo ng mga ilaw, at dapat tumagal ito ng mga 2 buwan bago niya kailangang mag-refill, ngunit nagulat si Roger na yun lang ang ginagamit niya dito. Tinanong ni Melf kung may ibang paraan para gamitin ito, at biglang tumawa si Roger nang mapagtanto niya na wala talaga siyang ideya kung ano ang nagawa niya. Ipinaliwanag niya na si Melf ay nakagawa ng isang bagay na kahit ang mga salamangkero ng Royal Court ay hirap gawin sa loob ng maraming taon. Nakahanap siya ng paraan upang kunin at itago ang dalisay na mahika sa isang bote, at sa kamay ng masasamang tao, ang ganitong bagay ay maaaring gamitin para gumawa ng mapaminsalang mga sandata. Wala siyang kamalay-malay na gumagawa pala siya ng parang mga bomba, ngunit sabi ni Roger ay walang problema dahil alam niyang hindi siya mananakit ng kahit sino. Natutuwa na lang siya na totoo ang mga tsismis tungkol sa pag-inom niya ng dugo, dahil sa kung gaano kabigani. Kung ano ang hitsura ng kanyang buhok, nagsisimula na siyang mag-alala na baka isa siyang vampira. Napahiya si Melf sa papuri ni Roger, at hindi niya alam ang sasabihin, kaya nang hindi nag-iisip ay nagsimula siyang magsalita tungkol sa kung gaano kadasling si Roger nang sumakay siya sa kanyang dragon kanina, hanggang sa pareho silang napahiya at tumayo lang doon sa katahimikan. Naging mahirap itong panuorin, kaya sumingit si Chaos at pinaalalahanan ng dalawa na marami pang dapat gawin, kaya nahihiya silang naglakad palayo. Pagkalipas ng ilang sandali, lumapit si Melf kay Roger na may permit sa pangangaso. Ipinakain ni Roger ang mga lamang loob ng Moodle sa kanyang dragon, ngunit hindi ito sapat para sa kanila, kaya kailangan niyang lumabas at manghuli pa ng ilang halimaw bago sila maging mapili. Sa sandaling yun, kumukulo ang tiyan ni Roger, nagpapahiwatig na gutom na rin siya, kaya kahit na dapat sana'y maghintay sila hanggang sa oras ng hapunan, iminungkahi ni Melf na wala namang masama kung sumubok sila ng ilang piraso ng karne ngayon. Kumuha ang dalawa ng ilang hiwa ng karne, at nang magsisimula na silang magluto, naalala ni Roger na may dala siyang espesyal para sa okasyong ito. Inilabas niya ang isang hiwa ng pagkain at sinabihan si Melf na tikman ito kaya tinikman niya ang isang maliit na piraso, at namangha siya sa kombinasyon ng mga lasa nito. Ipinaliwanag ni Roger na kinuha niya ito mula sa kanyang punong tagapagluto bago siya umalis ng bahay, at mukhang timpla ito ng iba't ibang pampalasa, kaya bagay na bagay sa karne. Inihahanda ni na Roger at Melf ang dalawang tuhog at halos naglalaway sa pananabik habang hinihintay itong maluto, ngunit habang nakatayo sila doon, sumulpot si Chaos at tinanong sila kung ano ang ginagawa nila. Sinubukan itong takpan ni Roger at sinabing wala silang ginagawa dito,
Pero klaroong naamoy ni Chaos ang masarap na bango na nagmumula dito, kaya walang may tatago. Naalala naman ni Roger ang nakuha niyang lisensya sa pangangaso kanina, kaya inilabas niya ito at sinubukang paalisin si Chaos sa pamamagitan ng pag-uutos sa kanyang kumuha ng mga halimaw para sa mga dragon. Sinabi ni Chaos na masaya niya itong gagawin, pero gusto niyang sumama si Roger sa kanya dahil siya ang kanilang pinakamagaling na mandirigma. Sinusubukan ni Roger na umiwas sa pamamagitan ng pagsasabi na abala siya kay Melf, ngunit kinukonsensya siya ni Chaos sa pagtatanong kung anong klaseng commander ang sumusubo ng pagkain habang nagugutom ang kanyang koponan. Sa huli, pumapayag si Roger at sinasabing gagawa rin siya ng isaw para kay Chaos, ngunit itinuro ni Chaos na narito ang buong koponan, kaya't nauwi si Roger sa paggawa ng isa para sa bawat isa sa kanila. Ilang minuto ang lumipas, tapos na ang isaw ni Roger. Ngunit sinabi ni Chaos na hindi pa niya ito makakain dahil kailangan pang tikman ng buong batch upang matiyak na walang natirang lason doon. Kaya naman, si Chaos ang unang sumubo, at habang inaasahan niyang masarap ito, lumabas na mas masarap pa ang karne kaysa sa inaasahan niya. Sabi niya, hindi raw lasang laro, at sa katunayan, halos matuno ito sa kanyang bibig sa bawat kagat. Natutuwa si Melf na naging maayos ang lasa ng karne. Ngunit sa paglalarawan ni Chaos kung gaano kasarap ang karne ay mas lalong nagugutom si Roger. Sinabi niya kay Chaos na bilisan na lang at i-anunsyo na ligtas kainin ang karne. Ngunit gusto siyang biruin ni Chaos, kaya sinabi niya kay Roger na hindi pa siya sigurado kung talagang ligtas ang karne dahil aabutin pa ng ilang oras bago magdulot ng problema sa tiyan ang mahika, ngunit ayaw maghintay ni Roger o ng kanyang mga kabalyero. Sobra na rin ang pagkapagod ni Melf, kaya sinabi niya sa mga sundalo na tapos na siya sa paghihintay, ngunit kung may magkasakit man dahil sa karne, gagawin niya ang lahat para ipaghanda sila ng gamot. Sapat na yun para makasiguro sila, kaya kumuha silang lahat ng stick at kumain. Natuwa ang lahat sa lasa, lalo na si Melf dahil ito ang pinakamasarap na karne ng halimaw na natikman niya. Lumapit si Roger kay Melf at sinabi sa kanya na napakagaling niya dahil napasarap niya ang karne ng halimaw. Sinubukan niyang sabihin na nagawa niya lang yun dahil sa pananaliksik ng kanyang ina, pero sinabi ni Roger na huwag siyang magpakumbaba dahil wala siyang ibang kilala na makakagawa ng ginawa niya. Kina Roger at ang kanyang mga kabalyero ay nakakain na ng karne ng halimaw sa mga pambihirang pagkakataon na nauubusan sila ng supply habang nasa misyon, ngunit palaging napakasama ng lasa nito dahil hindi nila alam kung paano ito lutuin ng tama. Tinanong niya ang kanyang mga tauhan kung ano ang opinyon nila sa talino ni Melf, at lahat sila ay sumang-ayon na isa siyang henyo sa pagluluto. Naghanda ang grupo ng ilang karagdagang skewers para sa lahat, at kukuha na sana si Roger ng pangatlo nang bigla siyang tawagin ni Melf. Akala niya ay papagalitan siya nito sa pagkain ng sobra bago ang hapunan, kaya sinabi niya rito na kaya pa rin niyang ubusin ang kanyang pagkain mamaya, ngunit hindi yun ang gusto nitong pag-usapan. Sinabi niya kay Roger na babalik na siya sa lab, at gusto niya itong para sumama sa kanya. Sumunod si Roger kay Melf sa loob, at dinala siya nito sa isang lumang silid na maraming gamit niya sa pananaliksik na nakakalat. Humingi siya ng paumanhin sa gulo roon, pero sabi ni Roger normal lang sa mga laboratorio ng pananaliksik na medyo magulo, kaya hindi siya nababahala. Tumingin-tingin siya sa paligid at napansin ang ilang mga tolles na galing sa suka ng hayop sa isang mesa, kaya tinanong niya si Melf tungkol doon, at ipinaliwanag niya na minsan ginagamit niya yun para maglagay ng mga bitag para sa mga halimaw na hinuhuli niya. Naging interesado siya na malaman na marunong din si Melf gumawa ng mga bitag para hulihin ang mga halimaw, dahil nagtataka siya kung paano nito nagawang magkaroon ng mga halimaw para subukan ang kanyang mga pamamaraan. Pero sinabi niya sa kanya na hindi siya laging gumagamit ng mga bitag. Nakakatulong minsan ang mga gabi dito at kung minsan ay humihingi siya ng tulong sa mga lokal na mangangaso, pero madalas ay kailangan niyang mangaso ng mag-isa. Nagulat si Roger na marinig yun, kaya tinanong niya siya kung hindi sang-ayon ang mga tao dito sa kanyang pananaliksik. Sinabi ni Melf sa kanya na tama siya, pero wala siyang magagawa tungkol sa paniniwala nila dahil likas sa mga tao na ayaw ang ideya ng pagkain ng karne ng halimaw. Kahit noong nailigtas ng kanyang ina ang nagugutom na masa sa pamamagitan ng paghahanda ng karne upang gawin itong makakain, lahat ng mga nakaligtas dahil sa kanyang pagsisikap ay itinanggi ang katotohanan na ang karne na kinain nila ay galing sa mga halimaw. Naniniwala sila na bawal kainin ng mga halimaw, kaya hindi nila kinilala ang pananaliksik. Pinamumunuan ni Melf,
At iniisip ni Roger na tiyak na matapang siya upang ipagpatuloy ang kanyang pananaliksik sa kabila ng pangungutya ng mga tao sa paligid niya. Ngunit sa totoo lang, nakakaapekto rin sa kanya minsan ang mga sinasabi nila. Kung ganoon nga, hindi naman sa sinasabi ni Roger na dapat siyang tumigil. Ngunit tinatanong niya kung bakit nag-aabala pa si Melf na ipagpatuloy ang pananaliksik gayong walang tumatanggap nito. Humarap siya kay Roger at tinanong siya kung natatandaan pa niya ang pangyayaring naganap 17 taon na ang nakalipas. Sinabi niyang imposibleng makalimutan niya yun dahil iyon ang buong dahilan kung bakit siya inampon sa pamilyang Galbraith. Kung may kinalaman ang pinagmulan ni Melf sa pangyayaring iyon, alam niyang magiging mahirap para sa kanya. Para pag-usapan, kaya hinawakan niya ang kamay nito at inakay papunta sa sopa para hindi niya kailangang tingnan siya sa mata habang nagsasalita. Ipinapaalala niya kay Melf na pumunta siya doon para hingin ang kamay niya para pakasalan, kaya ginawa niya ang kanyang takdang aralin tungkol sa pamilya nito, at mayroon siyang ideya tungkol sa kontrobersya sa paligid ng kanyang pananaliksik, pero sinabi niyang ayaw niyang sumuko siya dito. Sinabi niya sa kanya na kung papakasalan niya siya, sa tulong ng mga mapagkukunan mula sa pamilya Galbraith, makakapagpatuloy siyang gumawa ng walang hadlang. Bahagyang naninigas si Melf at sinabi kay Roger na kung gusto niyang malaman ang tungkol sa kanyang pananaliksik, masaya niyang ituturo sa kanya ang lahat ng nalalaman niya, kaya hindi niya kailangang pilitin ang sarili niya. Napakasalan siya, ngunit, hindi iyon ang talagang ibig niyang sabihin. Sabi niya siya ang gusto niyang kilalanin at alam niyang hindi siya ang pinakamagandang opsyon bilang kapareha dahil kilala siya bilang ang galit na duke, ngunit gusto niyang malaman kung ano ang iniisip ni Melf tungkol sa kanya. Tumingin siya kay Melf para sa sagot, ngunit masyado siyang nagulat para magsalita ngayon dahil sa buong panahon, kinumbinsi niya ang sarili niya na interesado lang si Roger sa kanya dahil sa kanyang pananaliksik sa karne ng halimaw, kaya hindi siya makapaniwala na gusto siya nito bilang isang tao. Tanong ni Roger kung ano ang iniisip niya tungkol sa kanya bilang kapareha, at hindi pa talaga naisip ni Melf hanggang ngayon, ngunit ang pagpapakasal kay Roger ay maaaring maging maganda ang kalalabasan. Handa ang kanyang ama na tanggapin ito kahit pa makipagkasintahan siya sa isang kabalyero, kaya wala siyang dahilan para tumutol sa isang duke. At saka, kapag naiisip niyang makakasama niya araw-araw ang isang lalaking tulad ni Roger, kumakabog ng malakas ang puso niya. Gayunpaman, nag-aalangan pa rin siya dahil tiyak na mamumuhay siya sa mas mababang katayuan. Ayaw niyang madungisan ang imahe ni Roger, pero napakagandang alok para tanggihan. Tinanong niya ito kung bakit siya ang napili nito sa lahat ng tao dahil maraming potensyal na mapapangasawa ang isang lalaking kasing estado niya sa buhay. Kahit pa magpakasal sila, duda siya na papayag ang pamilya ni Roger dahil kahit pa. Bagamat hindi ganoon karami ang negatibong pananaw tungkol sa karne ng halimaw sa Galbraith, walang gustong mayugnay sa mga usap-usapan tungkol kay Melf. Gayunpaman, pinutol siya ni Roger at sinabi niyang sa palagay niya ay malugod siyang tatanggapin ng kanyang mga tao. Mayroong malaking gubat sa teritoryo ng Galbraith na tinatawag na Erzine Woods at itinuturing itong isang kayamanan ng mga halimaw dahil kahit gaano karami ang patayin ni Roger, parati pa ring may sumusulpot. Naging napakasama na nito kaya nauubusan na siya ng paraan upang itapon ang mga bangkay ng halimaw, kaya para sa kanya, ang mga halimaw ay walang iba kundi mga target na dapat lipulin. Kaya nang marinig niya si Melf na magsalita ng may sigla tungkol sa pagkain sa kanila, nagbigay ito sa kanya ng bagong pananaw sa mga nilalang. Kapag nasa isang ekspedisyon siya, si Roger at ang kanyang mga tauhan ay kumakain minsan ng karne ng halimaw kung kapos sa supply ngunit wala silang ideya na may mga paraan para lubusang maalis ang nakakapinsalang enerhiya ng mahika tulad ng ginawa ni Melf. Epektibo nitong ginagawang posibleng pagkain ang mga halimaw ng Erzine at sigurado si Roger na pahahalagahan yun ng kanyang mga tao. Tuwang-tuwa si Melf sa pag-iisip na magagamit ng iba ang kanyang pananaliksik at idinagdag ni Roger na hanggat narito siya, hindi niya hahayaang harapin niya ang pangungutya o hindi pagsang-ayon ng mga iba pang mga maharlika. Sinasabi ni Melf kay Roger na natutuwa siya sa kanyang alok, ngunit sa totoo lang ay iniisip pa rin niya na hindi siya karapat-dapat sa isang tulad niya. Habang naririnig niya ito, iniisip ni Roger na sinusubukan siyang tanggihan ni Melf sa hindi direktang paraan, ngunit ayaw niyang mag-iwan ng puwang para sa komplikadong mga hindi pagkakaunawaan, kaya hinawakan niya ang kamay nito at sinabi sa kanya na ang ibig lang niyang sabihin ay hindi niya alam kung paano gawin ang karamihan sa mga bagay na kayang gawin ng ibang mga dalaga, ngunit hanggat okay lang sa kanya, akagagalat niyang pakasalan siya. Ang tanging tunay niyang talento ay nasa kanyang pananaliksik,
Ngunit kahit papaano, dahil kailangan ni Roger na pumatay ng mga halimaw ng regular, kaya niyang gawing masasarap na pagkain ang mga bangkay na iyon. Para sa kanya para hindi masayang. Maya-maya, dumating si Claude, isa sa mga gwardya ni Melf, para ipaalam kay Roger na naghihintay ang ama ni Melf sa kanya pabalik sa kastilyo, kaya tinapos ng dalawa ang kanilang pag-uusap at naghanda ng umalis. Paglabas ni Melf sa pinto, lumapit si Claude at sinabi sa kanya na marahil ay hindi magandang ideya na pag-usapan ang sensitibong impormasyon tungkol sa teritoryong ito sa isang taong kakikilala pa lamang niya ng 48 oras at isinaalang-alang ni Melf ang kanyang pag-aalala. Habang naglalakad ang tatlo sa pasilyo, napansin ni Roger na labis na naghihinala si Claude sa kanya. Maghapon siyang binabantayan ni Claude, pero naiintindihan ni Roger na may dahilan para maging ganito. Tulad niyan ay hindi naman sobra kung may reputasyon siyang duke na sabik sa dugo. Di nagtagal, nakipagkita si Roger sa ama ni Melf para pagtibayin ang detalye ng kasunduan nila ni Melf at kinakabahan ang ama ni Melf dahil hindi siya sanay makipag-usap sa isang duke ng ganun na lang. Natutuwa siya nang marinig na kinikilala ni Roger ang lahat ng pinaghirapan ni Melf at mahalaga siya rito, pero bilang ama, gusto pa rin niyang malaman kung bakit interesado si Roger sa kanya. Ipinapaliwanag ni Roger na noong araw ng piging, sana ay nabagot na siya sa buong pangyayari. Kahit nung umatake ang halimaw, hindi niya masyadong pinansin at pinatay lang niya ito gaya ng dati. Pero pagkatapos niyang iligtas si Melf, hindi ito tumakbo palayo sa kanya nang may takot o umiwas ng tingin. Hindi rin siya nasindak na natatakpan siya ng dugo kaya napagtanto niyang baka tanggapin talaga siya nito kung sino siya. Naiintindihan ni Roger na medyo biglaan ang kanyang pag-aalok ng kasal, pero isang mapanghimasok na miyembro ng kanyang pamilya ang walang tigil sa pagkulit sa kanya tungkol dito, kaya nagpasya siyang gawing opisyal ang lahat sa lalong madaling panahon. Nauunawaan ng ama ni Melf at nagsisimulang pirmahan ang kontrata, ngunit bago siya matapos, tinatanong niya si Roger kung yun lang ba talaga ang dahilan kung bakit niya piniling magpakasal kay Melf. Tinitiyak ni Roger na hindi siya nagdesisyon ng basta-basta at pagkatapos ay nagbigay siya ng isang TED Talk tungkol sa lahat ng nakakatuwang katangian ni Melf na labis niyang hinahangaan. Kumbinsido na ang ama ni Melf na tunay na mahal ni Roger si Melf at nakahinga siya ng maluwag dahil sa isang mundo kung saan kinamumuhian ang pagkain ng mga halimaw, nag-alala siya na mamumuhay si Melf sa kahihiyan. At bilang isang konde, halos wala siyang magawa para protektahan siya. Kaya sinabi niya kay Roger na ipinagkakatiwala niya si Melf sa kanya. At tiniyak ni Roger sa ama ni Melf na kapag naging bahagi na siya ng pamilya Galbria, gagawin niya ang lahat para protektahan siya. Pagkatapos ng 10 araw nang mapormalisa ang pagkakasal, bumalik na si Roger sa kanyang tahanan at abala si Melf sa pagliligpit ng kanyang mga dokumento ng pananaliksik sa tulong ng kanyang mga kabalyero para makalipat siya sa tirahan ni Roger. Teritoryo, marami na itong pinagdaanan. Pero iginiit ni Roger na dapat dalhin ni Melf ang lahat mula sa kanyang research facility at nag-iwan pa siya ng ilang kabalyero para siguraduhin na hindi siya mahihirapan sa pagdadala ng mga ito. Alam niya na opisyal na silang engaged ni Roger, pero hindi pa rin yun lubos na nagsisink in sa kanya. Pagkatapos mapirmahan ang kontrata ng kasal, gumamit pa si Roger ng malakas na mahika para ipakita ang kanyang pangako kay Melf, pero alam niya na aasa rin siya ng chaos para sa ganung romantikong gesto. Kaya pinakiusapan niya siyang itago ang bahaging yun sa kanya. Naging madamdamin ang sandaling yun, pero nagsisimula ng mailang ang ama ni Melf habang pinapanood ang lahat. Niya kaya umubo siya para makuha ang atensyon nila. Bago pa man maging pinalang kasunduan, sinabi ng ama ni Melf kay Roger ang isang sikretong matagal na niyang itinago kay Melf at hiniling niya na huwag niya itong sabihin kay Melf, pero agad namang humarap si Roger kay Melf at nagsumbong tungkol sa kanyang ama. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang ama ang siyang nagpakalat ng lahat ng masasamang tsismis tungkol sa kanya na isa siyang halimaw na kumakain ng karne. Totoo naman, ginawa niya lang yun dahil gusto niyang pigilan ang mga taong gagamit ng kanyang pananaliksik para sa masama dahil alam niya na ang mga sandata ng malawakang pagkasira ay isang mapanganib na posibilidad. Naiintindihan ni Roger ang kanyang intensyon at hindi siya masyadong galit tungkol dito dahil ang ama ni Melf ay ginawa niya yun para protektahan siya mula sa mga taong maaaring gamitin siya dahil sa kanyang pananaliksik, pero nilinaw niya na ayaw na niyang marinig muli ang mga ganoong tsismis at nakuha ng tatay ni Melf ang ibig niyang sabihin. Hindi masyadong nakikinig si Melf sa buong usapan, kaya wala siyang ideya kung ano ang kanilang pinag-uusapan, pero sinabi na lang nila sa kanya na hindi na niya kailangang mag-alala tungkol doon.
Nagtataka pa rin siya kung ano ang pinag-uusapan nila noon, pero bago pa siya makapag-isip ng malalim tungkol doon, lumapit si Mullen, isa sa mga kabalyero, para sabihin sa kanya na ang natirang royal noodle ay nagyelo na sa mahika at handa na para dalhin. Tinanong din niya kung ano ang balak niyang gawin sa balahibo ng noodle, kaya sinabi niya sa kanyang siya ay para iwanan yun sa kanyang ama at kapatid sa ama upang gawing mga ginintoang kapa. Nagpapasalamat siya kay Mullen sa kanyang tulong, at sa ganito, dapat ay handa na siyang umalis pagdating ni Roger upang sunduin siya. Ngunit ngayong iniisip niya kung dapat bang agad magsama ang mga engaged. Ang dahilan kung bakit gustong-gusto ni Roger iyon ay dahil pagdating ng taglamig, walang makakabiyahe papunta o galing sa teritoryo ng Marcher Raid, kaya hindi niya makikita si Melf sa loob ng 6 na buwan kung mananatili siya rito. Sa sandaling yun, may kumatok sa pintuan ni Melf at pumasok ang punong katiwala, si Herman, upang ipaalam sa kanya na dumating na ang kanyang escort. Inalagaan ni Herman si Melf mula pa noong bata siya, kaya nalulungkot siyang makita siyang umalis, pero ito ay isang masayang pangyayari. Habang lumalabas si Melf ng kanyang silid, napagtanto niya na hindi siya babalik sa mahabang panahon, kaya gusto niyang makita ang kanyang ama sa huling pagkakataon bago siya umalis. Nagpunta siya sa silid nito at kumatok sa pinto, pero pagpasok niya, nakita niya si Celia na nakaupo sa sopa na naghihintay sa kanya. Tinanong ni Melf si Celia kung anong ginagawa niya dito, pero sumagot ito na kahit na stepmother lang siya ni Melf, gusto pa rin niyang makita ang kanyang stepdaughter bago ito umalis ng bahay. Tinanong ni Melf kung nasaan ang kanyang ama, kaya sinabi ni Celia na nasa labas ito, sinisigurado na ang lahat ng gamit ni Melf ay inaayos ng maayos ang mga bagay. Wala talagang masasabi si Melf kay Celia, kaya sinisikap niyang panatilihing maikli ang usapan at magpaalam sa lalong madaling panahon. Pero bigla na lang humalakhak si Celia at sinabing hindi niya alam kung paano nagawang akitin ni Melf ang isang duke, pero gusto niyang linawin na ang anak niya ang tanging tagapagmana ng pamilya Marshall Raid. Sinabi ni Melf na naiintindihan niya yun, at halata naman dahil literal siyang nag-aasawa palabas ng pamilya, kaya wala siyang dahilan para magpakialam. Sinabi ni Celia kay Melf na kahit papalayasin siya ni Roger, hindi na siya tatanggapin pabalik dito, at doon, sinabi ni Melf na buti na lang at hindi ko na kailangang titigan niyang pagmumukha mo, kay. Iyon sana ang gusto niyang sabihin, ngunit sa halip ay magalang na lang siyang nagpaalam at lumabas ng silid dahil ayaw niyang magdulot ng gulo. Pagkatapos ay nagtungo siya sa patio kung saan katatapos lang ng kanyang ama, at tinanong siya nito kung handa na siyang umalis. Sinabi niya kay Melf na bagay sa kanya ang coat, at nagdulot ito ng maraming alaala sa kanya dahil iyon ang coat na suot ng ina ni Melf, si Elise, noong ikinasal ito sa kanya. Wala man lang ideya si Melf na dating pag-aari ng kanyang ina ang coat na iyon. Ngunit dahil galing siya sa timog, siguro nagulat siya sa malamig na taglamig dito. Naaalala ng ama ni Melf kung gaano kasaya si Elise na maglaro sa niebe sa unang pagkakataon. Dito, sobra-sobra pa nga na nagkasakit siya pagkatapos. Napatawa si Melf dahil hindi niya alam na ganito pala kalog ang nanay niya minsan kaya gusto ng tatay niya na mas marami siyang ikwento tungkol sa nanay niya. Pero ilang sandali lang dumating si Roger at sinabing sisanduan na niya si Melf. Tinanong siya kung sigurado siyang dala na niya lahat ng kailangan niya dahil may malaking tumpok pa ng gamit doon, pero sinabi niyang mga draft lang yun ng kanyang research, kaya wala na masyadong silbi sa kanya. Tanong ni Roger kung okay lang na sunugin na yon dahil ayaw niyang mapunta sa maling kamay ang research niya at pumayag naman si Melf. Pagkatapos noon, bumaling si Roger sa ama ni Melf at sinabi sa kanya na isasama na niya ang anak nito, kaya tinulungan niya itong sumakay sa likod ng kanyang dragon at naghanda ng umalis. Nalulungkot ang ama ni Melf na makita siyang umalis, pero at least babalik naman siya para bumisita pagdating ng tagsibol sa susunod na taon. Gayunpaman, sinabi ni Roger sa kanya na plano pala niyang kasama si Melf hanggang sa araw ng kanilang kasal sa Taglagas. Ngayon lang ito naririnig ng ama ni Melf, kaya tinanong niya si Roger kung anong gagawin niya tungkol sa kailangan para makasal sa pamilya Galbria. Sinabi ni Roger na plano na niyang ibigay kay Melf ang lahat ng kailangan nito, kaya hindi na kailangang mag-alala ang ama ni Melf. Dahil siguradong mahirap sunugin ang lahat ng lumang pananaliksik ni Melf para sa kanila. Sabi ni Roger siya na ang bahala dyan ngayon. Itinuro niya ang tambak ng basura at gumamit ng mahika, sinindihan ang lahat gamit ang malalaking haligi ng apoy. Mula sa lupa,
Sumigaw si Claude na sobra naman ang ginawa ni Roger sa lakas ng apoy at humingi siya ng tawad, pero gusto niya lang magpasikat kay Melf. Nagpasalamat din siya kay Claude sa pag-aalaga kay Melf sa lahat ng oras na ito at nakikita niya ang malaking potensyal nito bilang isang kabalyero, kaya sinabi niya kay Claude na malugod siyang tatanggapin na magtrabaho sa Orden ng Galbraith Knight kung gusto niya. Gusto niya naman na hinahawakan ng buhok niya, pero nakakahiya pa rin talaga para sa kanya. Kaya siya'y nagugulumihanan. Kalaunan sa gabi, sina Roger at ang ibang mga kabalyero ay sinasangkapan ang kanilang mga dragon ng mga kumikinang na ilaw para hindi sila magkahiwa-hiwalay. At nakita itong nakakaintriga ni Melf dahil sigurado siya na mula sa ibaba, ang mga dragon ay tiyak na magmumukhang mga bulalakaw sa mga tao. Nagkataon na dumadaan sila sa bayan ng Anver, at medyo gabi na, kaya tinanong ni Melf kung dito sila magpapalipas ng gabi. Sinabi ni Roger sa kanya na plano talaga niyang patuloy na lumipad hanggang sa marating nila ang kuta ng Red Dart, pero kung hindi komportable si Melf sa ideya na matulog sa isang kuta, masaya siyang mag-ayos ng matutuluyan para sa kanya sa lungsod, pero si Melf ay talagang nasa sabik. Sa ideya ng pagpalipas ng gabi sa isang kuta, nagulat si Roger na okay lang sa kanya, dahil ang kuta ay may halos matitigas na batong higaan at wala ng iba, pero sabi ni Melf ay ayos lang sa kanya yun. Ang pangunahing dahilan kung bakit gusto niyang pumunta doon ay dahil ang kuta ay malapit sa isang ilog, at iyon ay magpapadali para sa kanya na makahuli ng sariwang halimaw na isda sa kasagsagan ng panahon ng pangingitlog. Hanggang ngayon ay limitado lamang siya sa paghuli ng mga halimaw na napapantes sa teritoryo ng Marshall Raid, pero mas marami pang opsyon dito, at gusto niyang subukan ang lahat. Naiintindihan ni Roger ang punto ni Melf, at kung gusto talaga niyang manghuli ng mga halimaw na isda. Alam niya na karaniwan ng mga Zanak sa panahong ito, at sabi ni Melf gustong-gusto niya raw subukang magluto nito sa lalong madaling panahon. Sabik din si Roger na matikman ito, pero ipinaalala niya kay Melf na baka matagalan bago nila mahuli ang isa, kailangan nilang maglagay ng bitag at maghintay na mahulog ito. Hindi naisip ni Melf yun, at talagang nadismaya siya na hindi niya matitikman ang isda ngayong gabi, pero sinabi ni Roger na magsaya na lang siya dahil kapag naglagay sila ng bitag pagdating nila, siguradong may mahuhuli na itong isda pagsapit ng umaga, kaya pwede nila itong kainin sa almusal. Tumingala si Melf kay Roger at tinanong siya kung sigurado siyang magtatagumpay sila, at sa isang saglit, nagulat siya sa kung gaano kaganda ang ekspresyon niya, pero nagpakatatag siya at sinabi sa kanya. Ang paghuli ng isda para sa almusal ang pinakamagandang opsyon nila, dahil mas gugustuhin pa niyang kumain ng masarap na luto ni Melf kaysa sa mga lipas na rasyong nakaimbak sa kuta, at natutuwa siyang marinig yun. Ngayon na naiisip niya, naalala niyang nabanggit ni Chaos na puro hindi magandang karanasan ang naranasan ni Roger at ng iba pang mga kabalyero sa karne ng halimaw bago nila siya nakilala, kaya tinanong niya si Roger kung nakapagluto na ba siya ng karne ng halimaw. Sinabi niya sa kanyang hindi niya masasabing pagluluto ang ginagawa niya dahil ang ginagawa lamang niya ay ilagay ito sa apoy at umasa na magiging maayos. Siya at ang iba pang mga kabalyero ay madalas na kailangang kumain ng karne ng halimaw sa mga matagalang ekspedisyon. Nang naubusan sila ng rasyon, at hindi ito kailanman nagdudulot ng maganda sa kanila, at si Roger ay halos nasara na ng loob dahil dito. Tinanong ni Melf kung anong klaseng halimaw ang kinain niya, kaya inalala ni Roger kung gaano kasama ang lasa ng Beluvia Scrimwood at Gargantos na mga halimaw, at ang mapilitang kainin ng lahat ng iyon para hindi magutom ay isa sa pinakamahirap na bahagi ng buhay niya. Maya-maya pa, dumating ang grupo sa kuta, kaya sinabi ni Roger kay Melf na humawak ng mahigpit sa kanya para hindi siya mahulog habang bumababa. Pagkarating nila sa lupa, lumabas ang mga gwardya na nakatalaga sa kuta para salubungin si Roger at ang kanyang. Tanungin kung gusto niya ang kanyang karaniwang silid. Ngunit ipinaalam sa kanila na may dalang espesyal na panauhin si Roger ngayon, kaya kailangan nilang ilaan ang kanlurang bahagi ng kuta para sa kanila. Masayang sumunod ang mga gwardya, ngunit nagbabala sila na wala silang maya-alok na mag-ara dito. Samantala, inutusan ni Roger si Melf na ilabas ang mga bagay na kakailanganin nila, ngunit pagkatapos mag-isip, sinabi niya kay Melf na hindi pa huli upang ayusin ang ilang silid sa. Dahil ngayong narito na siya, napagtanto niya na masyadong payak ang lugar na ito para sa isang babaeng tulad niya. Gayunpaman, tiniyak ni Melf sa kanya na hindi naman ito problema dahil sa kanyang research lab. Dati siyang nakakatulog sa sahig palagi, kaya hindi na malaking bagay para sa kanya ang magpalipas ng gabi sa isang kuta.
At saka, sabi niya gusto niyang magpalipas ng gabi dito dahil nakakagaan ang loob sa kanya na alam niyang malapit si Roger. At si Roger naman ay parehong natataranta at natutuwa na marinig niya yun. Hindi nagtagal, inihatid niya si Melf sa silid kung saan siya magpapalipas ng gabi at sinabi niya na pwede na siyang matulog kung gusto niya dahil siguro pagod siya sa mahabang biyahe papunta dito, pero sa kabaligtaran, sinabi ni Melf na komportable naman ang biyahe dahil ininit niya siya kaya okay lang siya. Noon din, may naamoy si Melf na niluluto at hindi niya gusto yon, kaya agad siyang pumunta. Pumunta sa kusina para makialam. Doon, nakita niya sina Mullen at Zeth na abala sa pagluluto ng malaking kaldero ng lugaw para sa lahat sa kuta at hindi niya gustong maging bastos. Pero sinabi niya sa kanila na ang ganong kakanting lugaw ay hindi talaga makakabusog sa lahat ng gutom dito. Kaya naman, iminungkahi niya na dapat nilang dagdagan ito ng ilan nito para sa dagdag na lasa. Nauna na niyang tinimplahan ng asin ang karne ng noodle kaya dapat babagay ito sa lugaw. Pero nagtanong si Mullen kung okay lang ba talaga dahil limitado ang supply ng karne ng noodle. Nag-aalala rin si Zeth, pero mas higit dahil hindi pa rin siya nagtitiwala sa ideya ng pagkain ng karne ng halimaw. Noong sinusubukan ito ng iba pang mga narito sa unang pagkakataon, abala siya sa ibang gawain. Iba pa, kaya hindi niya nasubukan at kahit sinasabi ng lahat na lubos itong ligtas, nag-aalangan pa rin siya tungkol dito. Nag-alok si Melf na bigyan siya ng isang piraso para subukan ngayon upang maalis ang kanyang mga pag-aalala, kaya hiniwi niya ang ilang karne at iniihaw ito sa apoy bago ibigay kay Zeth upang subukan. Tinitiyak niya sa kanya na siniguro niyang alisin ang lahat ng mga nakakalasong mahika sa paghahanda, kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang pagkalason sa pagkain. Kinakabahang kinukuha ni Seth ang karne, at dahil nakakakuha siya, hinihiling ni Mullen kay Melf na ay gawa rin siya ng isang piraso at labis siyang natutuwa. Hindi pa rin kumbinsido si Zeth na ligtas itong kainin, ngunit sinabi ni Mullen sa kanya na mayroon siyang pinalalampas. Dahil ang karning ito ay isa sa pinakamasarap na makakain mo. Nang matapos lutuin ni Melf ang piraso ni Mullen, nagpasalamat ito sa kanya at kinain ng walang pag-aalinlangan, pinupuri si Melf sa kanyang kahangahangang kakayahan sa pagluluto. Gayunpaman, biglang sumulpot si Roger at hindi siya mukhang masaya dahil nagluluto ang kanyang mapapangasawa para sa ibang lalaki maliban sa kanya. Sinabi ni Melf sa kanya na hindi na kailangang magalit dahil nakagawa na rin siya para sa kanya. Tumanggi si Roger na kainin ito dahil hindi pa siya tapos magtampo. Ayaw ni Melf na masayang ang karne, kaya naalala niya noong ayaw kumain ng kanyang kapatid at naaalala kung paano siya pinakakain ng kasambahay, kaya nagpasya siyang gawin din yun kay Roger. Sinasabi niya sa kanya na bamuka ng malaki at nagulat si Roger kaya't di sinasadya niyang ibinuka ang kanyang bibig at sinamantala ni Melf ang pagkakataon para ilagay ang karne doon. Tinatanong niya si Roger kung ano ang kanyang iniisip at inamin niya na nasiyahan talaga siya sa karne kaya hindi na siya masyadong nagagalit. Dahil nakakain na sina Roger at Mullen, nagpasya si Zeth na gawin din yun at nagulat siya sa kung gaano kasarap ang lasa nito. Natutuwa si Melf na marinig na nagustuhan niya ito, ngunit marami pa ring dapat gawin, kaya humihingi siya ng tulong sa paghahalo ng karne ng noodle sa lugaw. Pagkatapos ng gabing yon, habang natatanggap ng mga kabalyero ang kanilang mga pagkain, namangha silang lahat sa kung gaano kasarap ang lasa ng karne at talagang napapasigla nito ang kanilang loob. Natutuwa si Melf na tila nasiyahan ang lahat sa kanilang pagkain at pinuri siya ni Roger sa paghahanap ng paraan para sumarap ang lasa ng lugaw. Sinabi ni Melf na wala naman talaga siyang ginawang espesyal, tinadtad lang niya ang ilang karne ng noodle at ginisa bago niya ito isinabaw sa lugaw. Kahit gaano pa ka-simple, humanga pa rin talaga si Roger sa kanyang pagluluto. At sa bagay, lahat sila ay nakakain na maliban kay Melf, kaya't iniaabot niya ang isang katsarang lugaw at sinabihan siyang ngumanga. Namula ang pisngi ni Melf nang mapagtanto niya ang ginagawa ni Roger at ginawa niya ito para kanina, pero ngayong siya na ang ginagawa nito, napagtanto niyang nakakahiya pala. Sinusubukan niyang sabihin sa kanya na kaya niyang kumain ng mag-isa, pero iginigiit ni Roger na siya ang susubo, kaya pumayag na lang siya at hinayaan siyang subuan. Gustong-gusto niya ang lasa, kaya sinabi niya kay Roger na kaya niyang ubusin ang natitira, pero hindi pa nasiyahan si Roger, kaya sinabi niyang umanga siya para sa susunod na subo. Pagkatapos subuan si Melf, sinabi ni Roger na may gusto siyang pag-usapan. Sinabi niyang gusto niyang tigilan ni Melf ang pagtawag sa kanya ng pormal at ngayong napag-isip-isip ni Melf,
Madalas nga siyang gumamit ng titulo ni Roger kapag kinakausap niya ito. Ngunit dahil sila na ngayon, hindi na kailangan ng mga ganoong formalidad, kaya pumayag siya na tawagin siya sa pangalan mula ngayon. Ang marinig siyang banggitin ang kanyang pangalan nang may paglalamang ay musika sa mga tainga ni Roger, ngunit bigla na lang nagliwanag ang kanyang mga mata ng kulay ginto at napangiwi siya sa sakit. Nag-alala si Melf at humiling na may lumapit para tignan si Roger, ngunit habang tumatakbo si Mullen palapit, sinabi ni Roger na hindi na kailangang mag-alala. Nawala lang siya ng kontrol sa kanyang kapangyarihang mahika sandali, at bagamat medyo sumasakit ang ulo niya ngayon, sinabi niyang ayos lang siya. Nagsimulang mag-alala si Melf na baka ito ay dahil sa pagpapakain niya sa kanya ng karne ng halimaw, ngunit tinitiyak ni Mullen sa kanya na hindi niya ito kasalanan. Sadyang napakalakas lang ng mahika ni Roger at ang katawan niya ay kayang mag-imbak ng higit pa sa karaniwang tao, ngunit may limitasyon pa rin kung gaano karami ang kaya niyang itago ng sabay. Kaya kailangan lang niyang ilabas ang ilan dito at babalik ka rin sa normal agad. Para gaman ang loob ni Melf, sinabi niya na ito ang perpektong pagkakataon para manghuli ng ilang halimaw na isda, dahil magbibigay ito sa kanya ng pagkakataong maglabas ng kanyang mahika, kaya sinabi niyang aalis siya agad kinabukasan at sinabi ni Mullen na sasama siya. Gayunpaman, hindi pa rin maiwasan ni Melf na mag-alala sa kanya dahil sa pagkakaroon ng napakalakas na mahika. Kailangang gumamit si Roger ng mas maraming mahika kaysa sa karaniwang tao. Parehong ang mga halimaw at mga tao ay may mahika sa kanilang katawan, at tulad ng mga halimaw, kung ang isang tao ay mag-iipon ng malaking dami ng mahika sa kanilang katawan sa loob ng mahabang panahon, maaari itong magdulot ng mga lason at maging sanhi ng pagkabagabag. Ito mismo ang kalagayan na dinanas ng ina ni Melf bago siya namatay, at natatakot si Melf na baka ganito rin ang mangyari kay Roger. Isa sa mga huling alaala ni Melf sa kanyang ina ay ang panunood sa kanya na dahan-daang namamatay sa kama noong bata pa siya, at kahit na sinubukan ng kanyang ina na magpakatatag sa harap ni Melf, malinaw na hindi magiging maganda ang kalalabasan nito para sa kanya. Ipinaliwanag ng ina ni Melf sa kanya na ipinanganak siyang may malakas na kapangyarihan ng mahika, kaya madalas ay nawawala sa kontrol kung hindi niya ito maalis sa oras, kaya siya'y nagkakarong lagnat at napapahiga na lang. Tinanong ni Melf kung mayroon ba siyang maitutulong at ang pagpapakita ng kabaitan ng kanyang anak ay nagdulot ng ngiti sa mukha ng ina ni Melf, ngunit sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Hindi nagtagal, pumanaw ang ina ni Melf at nagkaroon ng libing para sa kanya, ngunit ang lahat ng taong imbitado ay nagkalat ng tsismis na ang ina ni Melf ay namatay dahil sa pagkain niya ng karne ng halimaw, at hindi matanggap ni Melf yun dahil alam niya ang totoong nangyari. Ang spell ng kanyang ina para kunin ang mahika mula sa karne ng halimaw ay hindi kumpleto sa panahon, at sa isang pangyayari ay nasipsip ng kanyang katawan ang mahika ng halimaw, na siyang sanhi ng kanyang tuluyang pagkasawi. Gustong-gusto ni Melf na panuorin ang kanyang ina na isagawa ang mahika, at ayaw niyang sayangin ang lahat ng pagsisikap ng kanyang ina, kaya nagpasya siyang ipagpatuloy ang pananaliksik bilang pagpupugay. Sa kalaunan, natuklasan niya na dahil mas mahina ang katawan ng tao kaysa sa halimaw, mas mataas ang panganib na mamatay mula sa naipong lason ng mahika, lalo na kung palagi kang nakalantad sa mga lason na iyon. Kung alam lang niya ito noon, baka nabalan niya ang kanyang ina at nailigtas ang kanyang buhay, ngunit huli na para doon, kaya nagpasya siyang gawin ang kanyang makakaya upang siguraduhin. Hindi parehong kapalaran ang sasapitin ni Roger. Kalaunan, nagising si Melf sa kama, at nagtataka siya kung paano siya napunta rito dahil ang huling natatandaan niya ay naglalakad-lakad siya, sinusubukang mag-isip ng paraan para tulungan si Roger. Sa huli, napagtanto niya na malamang nakatulog siya sa sahig, kaya malamang nahanap at binuhat siya ni Roger papunta sa kama, at hindi siya makapaniwala na nailagay niya ang sarili niya sa nakakahiyang sitwasyon. Bumangon siya at nagsimulang hanapin si Roger, at natagpuan niya itong umiinom ng tsaa sa dining area. Tinanong niya kung okay lang ba siya, at tiniyak ni Roger na talagang ayos siya. Ang kanyang mahika ay malayo pa sa antas na makakalikha ng lason, kaya wala siyang seryosong mga sintomas, at para patunayan ito, idinikit niya ang kanyang noo sa noo ni Melf para ipakita na wala siyang lagnat. Nakahinga ng maluwag si Melf na hindi nagkalagnat si Roger, pero nag-aalala siya dahil ramdam niyang ang lamig ng katawan nito. Ipinapaliwanag niya na nabasa siya nang subukan niyang hulihin yung halimaw na isda na nabanggit niya kagabi, at may punto naman, pero nakukonsensya si Melf na kinailangan pang lumabas si Roger sa gitna ng Magino na gabi dahil sa hiling niya.
Tinatanong niya kung gusto niyang makita ang nahuli niyang isda, at sinabi niyang gusto niya, pero sa ngayon, mas nag-aalala siya kung paano papainitin si Roger. Hinayla siya ni Roger palapit at sinabing ang ganitong pagdikit ay makakapagpainit sa kanya, at ang kanyang mukha. Namumula sa hiya noong una, pero gusto naman niya na malapit kay Roger, kaya wala siyang reklamo. Tinatanong ni Melf kung napatay na ni Roger yung isda, pero sabi niya hindi pa at sinabi niya na dapat lumalangoy pa ito sa metal na lambat na inilagay niya malapit sa ilog. Natuwa si Melf na marinig yun, at dahil malapit na rin naman mag-umaga, sabi niya gusto na niyang simulan agad ang paghahanda ng mga zanes, at gusto ni Roger ang ideya na yun, kaya sabi niya sasama siya sa kanya, pero tumutol si Melf dahil nahihiya siya na wala pang tulog si Roger dahil magdamag siyang nanghuli ng mga zanes. Sinabi niya na ayos lang siya, pero kung gusto talaga siyang pasyahin. Talagang gusto niya ng yakap ngayon. Namula si Melf at sinabing hindi pa siya naliligo, kaya marumi pa siya, pero sabi ni Roger, wala siyang pakialam dahil pagkatapos ng lahat ng trabaho niya para mahuli ang isda, malamang mas marumi pa siya sa kanya. Tumalikod si Melf dahil sa hiya, at sinamantala ni Roger ang pagkakataon para yakapin siya mula sa likod, na ikinataranta niya. Sakto namang dumating si Seth, at nahihiyang binati siya ni Melf, kaya binati rin siya pabalik, pero pagkatapos makita ang sitwasyon, parang nakakaistorbo siya, kaya tumalikod siya. Pagkalipas ng ilang sandali, nang gising na ang iba pang mga kabalyero, ipinaalam ni Melf sa kanila na balak niyang simulan ang paghahanda ng zanes para sa agahan, pero may pupuntahan siya. Kumuha ng harina at mantika para sa kanya dahil gusto niyang subukan mag-buttered at iprito ang isda. Nagpresinta si Seth na kunin ang mga sangkap, at habang ginagawa niya yun, lumabas sina Melf at Roger para makapagsimula ng maglakad papunta sa ilog. Tinanong ni Roger si Melf kung dala na niya ang lahat ng kailangan niya, at kinumpirma niya ito, masayang ipinapakita sa kanya ang mga magic circle na ginawa niya sa ilang oil paper. Naintriga si Roger dahil iniisip niya kung paano kukunin ni Melf ang mahika mula sa isda dito sa labas. Ipinaliwanag niya na balak niya sanang gumawa ng magic circle malapit sa ilog, pero malamang naaanurin ito ng tubig, kaya ito na lang ang pinakamagandang alternatibo. Maya-maya pa, dumating sila sa ilog, pero sinabi ni Roger kay Melf na lumayo ng kaunti dahil medyo mapanganib pa rin ang zanes. Pagkatapos, inutusan niya ang mga kabalyero na hilahin ang lambat, at binalaan niya sila na mag-ingat dahil malakas ang mga halimaw na isda kapag nasa tubig sila, at isang sipa mula rito ay maaaring makabali ng buto. Habang nagbibigay si Roger ng mga utos kung paano ito iangat ng ligtas, namamangha si Melf kung gaano kalalaki at ka-assertive si Roger sa mga ganitong sitwasyon. Hindi nagtagal at nahila ang zanes sa ibabaw, at nang matitigan ito ni Melf, nagulat siya dahil mas malaki ito kaysa sa inaakala niya. Nakakita na siya ng mga guhit nito dati, pero mas kahanga-hanga ito sa personal, at gusto niya talagang makita ng malapitan, pero pinigilan siya ni Roger. Kahit na gustong-gusto niyang makita si Melf na masigasig, pinaalala niya na madaling maputol ang braso niya kung lalapit siya masyado, kaya mas mabuting huwag nang subukan. Saka, ngayong wala na sa tubig ang isda, tinanong ni Roger si Melf kung handa na siyang pugutan ito, pero nagulat siya nang itaas ni Melf ang espada at sabihin siya mismo ang gustong gumawa. Akala niya dahil isda lang ito, baka kayanin niyang pugutan ito, pero masyadong mabigat ang espada para sa kanya, at dahil sa laki ng zanes, napagtanto niyang hindi niya ito mapupugutan ng maayos sa ganitong paraan. Sinabi ni Roger sa kanya na huwag masyadong malungkot dahil kailangan ng maraming pagsasanay para maging bihasa sa espada, kaya sa ngayon, sa kanya na lang ipaubaya ang maruming trabaho. Kahit na, sa totoo lang, hindi pa siya nakakapatay ng isda, kaya tinanong niya si Melf kung may mga hakbang na kailangan niyang sundin. Tumayo si Melf at sinabi sa kanya na una, kailangan niyang takpan ang mata ng mga zanes. Nagtanong si Roger at ang iba pa kung bakit, kaya ipinaliwanag niya na narinig niyang tumitigil ang mga isda kapag wala silang makita, at ang pagiging tahimik nito ay makapagpapadali sa pagpatay. Nilagyan niya ng tela ang mata ng zanes, at tulad ng inaasahan, tumigil ito sa paggalaw. Kaya sinabi niya kay Roger na ituloy ang ikalawang hakbang, at sinabi niya na kailangan niya itong saksakin ng zanes sa likod mismo ng mga mata at sa itaas ng hasang para sirain ang utak nito. Ginawa ni Roger ang iniutos at isinaksak ang kanyang espada sa ulo ng zanes, at pagkatapos ng maikling pagpupumiglas, nawala ang ilaw sa mga mata ng zanes kaya matagumpay nila itong napatay.
Ngayon ay turno na ni Melf para magtrabaho, kaya binalot niya ang Zanes sa kanyang mga magic circle at sinimulan niya ang pagbigkas ng kanyang spell kaagad pagkatapos. Ang magic energy sa Zanes ay labis na makapal, ngunit walang masyadong dugo, kaya hindi niya kailangang mag-alala na maubusan ng espasyo sa kanyang flask, at ang pagkuha ay natapos ng walang anumang problema. Hinihiling niya kay Roger na ingatan ang prasko ng mahiwagang enerhiya, at ngayong naubos na ang isda, plano sana niyang ipapugot ito kay Roger, pero nahihiya na siyang palaging utusan siya ng ganito, kaya tinanong niya kung pwede ba siyang turuan kung paano pumugot ng mga hayop ng mag-isa. Bahagyang natuwa si Roger dahil pinahahalagahan niya ang sigla ni Melf, pero sinabi niya na ayos lang sa kanya na pumugot ng kahit ilang hayop na kailangan niya dahil malaki ang kasiyahan niya na makatulong sa kanyang pagluluto. Tuwang-tuwa si Melf na marinig yun, kaya sinabi niya kay Roger na nasiyahan din siya na kasama siya. Tulungan sa kanyang pagluluto. Sa kanilang bahay, palagi niya kailangang magluto at magsaliksik ng mag-isa dahil abala ang kanyang ama para tumulong, at para sa ibang tao, isa siyang kakaiba, kaya't nakakatuwang makita si Roger at ang kanyang mga kabalyero na masigasig sa pagtulong sa kanya. Pagkatapos ayusin ng mga kabalyero ang isda, naghahanda si Roger na putulin ang ulo nito, ngunit bago niya gawin yon, tinatanong niya si Melf kung mayroon siyang dapat tandaan. Sinabi niya na mas mainam kung magsisimula siya sa punto sa silangan pababa at tumungo ng pailes papunta sa hasang. Magiging mahirap na anggulo yun para mapugutan ang ulo ng nilalang, ngunit si Roger ang pinakamahusay pagdating sa paghawak ng sandata, kaya hindi yun problema sa kanya. Namamangha si Melf na nagawa ni Roger na hiwain yun ng napaka-perpekto, na hindi nasira ang laman, at ang iba pang mga kabalyero ay humanga rin sa kanya. Pagkatapos, bumalik sila sa kuta kung saan katatapos lamang ni Zeth na ayusin ang lahat ng kanilang kakailanganin para lutuin ang isda. Humingi siya ng paumanhin sa abala, ngunit sinabi niya na kailangan nilang magluto sa labas dahil hindi sapat ang laki ng kusina ng kuta. Gayunpaman, hindi naman alintana ni Melf dahil mas madali itong linisin pagkatapos. Una, gusto niyang tanggalin ang balat at kaliskis ng isda, kaya nagtanong siya kung may karanasan sa ganoong bagay, at nagtaas ng kamay ang isang kabalyerong nagngangalang Ambrie, at sinabi na, sa kanya na kaya niya itong gawin. Nagpasalamat si Melf sa pagboboluntaryo niya, at ilang sandali lang, nagsimula ng hiwain ni Ambrie ang balat ng isda. Medyo kailangan ng sipag, pero nagawa ni Ambrie ng maayos. Sa katunayan, sobrang galing na wala man lang natira ni isang himaymay ng laman sa balat ng isda, at ngayong naihanda na nila ang laman, oras na para magsimula ng magluto. Naghanda si Melf ng 2 kaldero ng kumukulong mantika, ang isa ay mas mababa ang temperatura kaysa sa isa, at plano niyang iprito ang laman sa 2 yugto para makuha ang pinakamagandang resulta. Hindi pa naririnig ni Roger ang ganitong paraan ng pagluluto, pero gusto talaga niyang makilahok, kaya tinanong niya si Melf kung mayroon siyang maitutulong. Hindi niya inaasahan na magkakainteres si Roger sa mismong pagluluto, pero dahil gusto niyang tumulong, pinakiusapan niya itong bantayan ang temperatura ng mas mainit na kawali ng mantika, pero binalaan niya itong mag-ingat para hindi siya mapaso. Samantala, sinimulan na niya ang batter, at medyo simple lang ito. Karaniwan, naglalagay siya ng mga itlog, pero wala silang itlog, kaya tubig, harina, at mga pampalasa na lang ang paghahalo-haluin niya. Pagkatapos noon, isasawsaw nila ang mga piraso ng karne ni Zona sa batter at sisimulan itong iprito sa mas malamig na kawali ng mantika. Ipaprito doon ang isda hanggang sa maging kulay gintong kayumanggi, at pagkatapos nito, ito ay aalisin gamit ang isang sandok na kahoy na may butas. At sa huli, tatapusin nila sa pamamagitan ng pagprito ng mga piraso ng isda sa mas mainit na mantika para maging malutong sa labas, habang mananatiling malambot sa loob. Kapag tapos na ang unang batch, inihahain ni Melf ang ilan kay Roger habang sinusunod ng iba pang mga kabalyero ang kanyang mga tagubilin at nagsisimulang magluto ng natitirang isda. Sinubukan ding gumawa ng isang batch si Roger dahil gusto niyang makisali, ngunit medyo nagkamali siya, kaya nasunog ang kanyang isda. Sinabi ni Melf sa kanya na huwag mag-alala, dahil hindi marami ang nakakakuha nito sa unang pagsubok at pwede pa ring kainin ang kanyang batch, kahit medyo tuyo. Para ipakita sa kanya na hindi naman talaga yun malaking bagay, pinakain niya ito sa kanya ng isa. Ang mga piraso niya, at si Roger ay nag-aalangan noong una dahil ayaw niyang bigyan si Melf ng pagkaing hindi gaanong masarap, pero sabi niya gusto niyang kainin ito dahil si Roger ang nagluto.
Saka, ang mga kamay niya ay madikit pa rin mula sa mga paghahanda kanina, kaya hindi niya kayang pakainin ang sarili niya. Binuka ni Melf ang kanyang bibig para pakainin siya ni Roger, pero dahil mainit pa yun, pinakiusapan niya itong hipan muna ang mga iyon bago ilagay sa kanyang bibig. Naiintindihan ni Roger, kaya maingat niyang hinihipan ang isda, at pagkatapos siguraduhin hindi na masyadong mainit, ibinibigay niya kay Melf para makakain siya. Nagulat siya sa kung gaano kalambat ang tuyong karne ng isda at nagulat naman si Roger na marinig na masarap pala ang kinalabasan ng kanyang pagtatangkang magluto kahit palpak, kaya tinikman niya at nagustuhan din niya talaga. Sinubukan naman nila ang malalambot at gustong-gusto ni Melf kung gaano ito kalambat, pero gusto rin niya ang matigas na tuyo, kaya hindi niya sigurado kung aling bersyon ang gagawin. Iminungkahi ni Roger na gawin na lang nilang pareho dahil siguradong magkakaiba ang pananaw ng mga kabalyero kung aling uri ang mas gusto nila, kaya gumawa sila ng maraming tuyo at malalambot na bersyon. Gaya ng inaasahan, maraming kabalyero ang tila nagustuhan talaga ang tuyong bersyon ni Roger at dahil mas kaunti ang tubig nito, maaari pa itong dalhin sa mga misyon bilang rasyon ng pagkain. Hindi man lang niya naisip kung gaano ito kapaki-pakinabang na magkaroon ng tuyong isda, kaya nagpasalamat siya kay Roger dahil sa pagbubukas ng kanyang mga mata, pero hindi niya iniisip na karapat-dapat siya sa anumang papuri dahil ito ay isang lubos na aksidente lamang. Bukod pa rito, tinanong niya si Melf kung ayos lang ba siya dahil nakatayo siya buong umaga, pero sinabi niyang maayos lang siya at saka, nag-e-enjoy siya kasama si Roger. Natuwa si Roger na marinig yon, pero napansin niya na may ilang kabalyero na nagdadala ng mga pinggan papasok, kaya tinanong niya kung bakit hindi sa labas inilalagay ang mga mesa. Ipinaliwanag ni Melf na pinakiusapan niya ang mga chef na gumawa ng tinapay at gulay na isasama sa isda, kaya inihanda nila ang lahat sa Great Hall. Sinabi ni Melf kay Roger na umpisahan na niya dahil walang kakain sa ibang mga kabalyero hanggat hindi dumating siya. Naiintindihan yun ni Roger, pero tinanong niya kung bakit hindi sumama si Melf sa kanya. At sinabi niya na pupunta siya doon pagkatapos niyang itapon ang langis na ginamit nila. Ayaw pa rin niyang umalis, pero hinayla siya ni Mullen, at pagkaalis nila, sinimula ni Melf patayin ang apoy sa kahoy na ginamit. Medyo nakukonsensya siya na pinag-abala niya si Roger, dahil kahit sinasabi niyang masaya siyang tumulong, mahalaga na makapagpahinga siya ng sapat, kaya ayaw niya siyang pagtulungin din sa paglilinis. Sakto naman, dumating si Zeth at Ambry at nag-alok sila na tulungan si Melf na maglinis para makakain silang lahat ng masarap na pagkain. Nagpapasalamat si Melf sa tulong at dahil narito na rin sila, tinanong niya kung gusto nilang tikman ang niluluto niya. Sinilip ni Zeth at Ambry ang mangkok na hawak niya at parang may karne ng Zana roon, pero mukhang iba ito sa mga naunang batch. Ipinaliwanag ni Melf na ito ay karne ng tiyan ng Zana at hindi ito angkop iprito, kaya ayaw niya itong ihain sa mga kabalyero kanina, pero gusto niyang malaman ang opinyon nila tungkol dito. Kumagat silang dalawa at natuwa sila sa sarap nito. Sinabi ni Ambry na mas masarap ito kung may katabing kaunting katas ng maasim na prutas. Itinuro ni Zeth na maraming prutas ang hinanda para sa almusal sa bulwagan, kaya baka makakuha ng kaunting katas doon, at natutuwa si Melf na hindi masasayang ang taba ng tiyan. Kaya't hiniling niya kay Zeth at Ambry na magmadali sa bulwagan kasama niya bago maubos ang lahat ng prutas. Pagdating ni Melf sa bulwagan, nakita niya ang lahat ng mga kabalyero na nagtatamasa ng kanilang pagkain at nang mapansin siya ni Roger, tinawag niya ito upang umupo sa tabi niya. Maya-maya, dumating si Zeth dala ang prutas na sinasabi niya at ipinaalam kay Melf na ito ay tinatawag na dambo, at mayroon itong katas na medyo maasim. Nagbuhos si Melf ng kaunti sa kanyang isda para subukan ang kombinasyon at natuwa siya kung gaano kabuti ang pagsasama ng mga lasa. Nakita ni Roger ang labis na tuwa sa mukha niya at napaisip siya kung talagang masarap ba yun. Inalok siya ni Melf at tinanong kung gusto niya ang maasim na pagkain, pero hindi pa talaga nakatikim si Roger ng kahit anong maasim, kaya hindi niya alam kung ano ang lasa. Gusto niyang subukan, pero nang tumama ang kombinasyon ng isda at katas sa panlasa niya, kumunat ang noo niya dahil mas masama pa ang lasa ng maasim kaysa sa inaakala niya. Ayaw niyang masaktan ang damdamin ni Melf sa pagsasabing hindi niya gusto, pero nabasa niya yun sa ekspresyon ng mukha niya, kaya isinulat niya sa kanyang isipan na iwasan ang maasim na lasa sa tuwing paghahandaan niya ito ng pagkain mula ngayon. Pagkatapos kumain ng agahan, oras na para ipagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay patungo sa kastilyo ng Galbraith.
Kaya sinabihan ni Roger ang lahat na sumakay muli sa kanilang mga dragon at lumipad silang lahat. Habang nagpapatuloy ang kanilang paglalakbay, nagkaroon ng interes si Melf na malaman kung ano ang buhay ni Roger sa Galbraith. Sa ngayon, lahat ng nakilala niyang kabalyero ay tila humahanga at gumagalang sa kanya. Ngunit nagtataka siya kung ano ang iniisip ng mga tao sa duchy ni Roger tungkol sa kanya. Sa daan, tinanong niya si Roger kung anong klaseng mga lungsod at bayan ang mayroon sa teritoryo ng Galbraith, at sinabi niya na orihinal na mayroong 30 lungsod dito, ngunit nabawasan na ang mga ito simula noong dakilang tagtuyot 17 taon na ang nakalipas, kaya ngayon ay 12 na lamang ang natitira. Ipinagpatuloy niya ang pagpapaliwanag na noong panahong yon, biglang namatay ang nakaraang duke, kaya siya ang napili na maging susunod na duke. At labis itong ikinagulat ni Melf, dahil hindi pa niya naririnig na namamatay ang isang duke dahil sa tagutom. Tinanong niya si Roger kung paano ito nangyari, kaya sinabi niya sa kanya na noon, hindi pa naganap na dami ng halimaw ang biglang lumitaw sa kagubatan ng Erzunia at bago pa man sila mapuksa ng mga kabalyero. Ang kapangyarihan ng mahika ay masyado nang naging siksik, kaya toneladdang nagngangalit na mga halimaw na may mahika ang bumaba sa Galbraith. Walang kamalay-malay si Melf kung ano ang nangyari sa teritoryo ng Galbraith at hindi naman nagulat si Roger. Dahil ginampanan ng duke noon ang kanyang tungkulin at naayos ang sitwasyon. Maraming kabalyero ang nasawi sa labanan, ngunit sulit ang sakripisyo dahil napigilan nila ang sakuna at walang ibang bansa ang naapektuhan. Nagtanong si Melf kung bakit hindi sila nakatanggap ng reinforcements mula sa kalapit na mga kaharian at sabi ni Roger malamang gusto sanang magpadala ng tulong ang hari. Ngunit dahil dumaranas ang buong bansa ng matinding tagutom, walang gaanong race or so na maibibigay. Isa pa, sumumpa ang mga kabalyero ng Galbraith na ipagtanggol ang bansa gamit ang kanilang buong buhay, kaya ang mamatay sa tungkulin ang pinakamarangal na paraan upang sila ay pumanaw. Nanumpa rin si Roger at ang iba pang mga kabalyero niya, kaya kung may mangyaring ganoon ulit, tungkulin niyang isugal ang kanyang buhay para ipagtanggol ang kaharian laban sa mga halimaw. Hindi alam ni Melf ang sasabihin dahil sinabi lang ni Roger na handa siyang magbuwis ng buhay anumang oras at sinabi niya pa yun nang nakangiti, kaya sigurado siyang tinanggap na niyang mamamatay siya para sa kaharian balang araw. Wala siyang karapatang magalit tungkol doon, pero ang pagtingin sa mukha ni Roger ngayon ay nagpapaalala sa kanya kung paano ngumingiti ang kanyang ina kahit unti-unti na siyang namamatay at natatakot siya sa isiping mawala si Roger. Pakiusap niya na huwag na sana nitong banggitin muli ang pagkawala ng buhay nito na may ngiti sa mukha dahil hindi niya matagalan ng isiping tinatanggap nito ang ganoong kawalan ng pag-asa. Pumanaw ang kanyang ina na para bang tinanggap na nito ang kanyang kapalaran at ayaw niyang makitang mawala si Roger sa parehong paraan. Ipinangako niya na ipagpapatuloy niya ang kanyang pananaliksik at maghahanap ng paraan para siguraduhin hindi na mauulit ang ganoong sakuna. Nakita ni Roger na nababagabag si Melf kaya nagpaumanhin ito sa pagsasalita na parang hindi niya pinapahalagahan ang kanyang buhay dahil hindi naman yun ang totoo, pero hindi lang yun ang dahilan ng pagkabagabag ni Melf. Sa hirap man o ginhawa, ang buhay nila ni Roger ay magiging magkaugnay na mula ngayon. Kaya gusto niyang ibahagi ang ilan sa paenang yun sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ni Roger at kahit na hindi ito may tuturing na panunumpa dahil hindi naman siya isang kabalyero, nangangako siya na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang tiyakin na hindi siya mapapahamak habang sila'y nabubuhay at hindi makapagsalita si Roger sa sobrang seryoso ng kanyang itsura ngayon. Naantig siya na labis siyang pinapahalagahan ni Melf, ngunit sinabi niya na hindi niya kayang ilagay siya sa panganib. Gayunpaman, hindi iyon ang hinihiling sa kanya ni Melf. Alam niyang hindi siya kayang lumaban tulad ni Roger o ng iba pang mga kabalyero, ngunit maraming paraan pa rin na matutulungan niya sila sa kanyang pananaliksik, kaya gusto niyang umasa siya sa kanya kahit kaunti. Nakita ni Roger na nanunubig ang mga mata ni Melf, kaya niyakap niya ito at sinabing huwag umiyak. Naiintindihan niya kung ano ang nararamdaman nito tungkol dito, pero para sa kanya, ang kamatayan ay karaniwan na kapag naging kabalyero ka. Tinanong niya kung gusto nitong marinig ang isang kwento tungkol sa kanyang nakaraan, at gustong-gusto ni Melf, kaya sinimulan niya sa pagsasabi na ipinanganak siya bilang pangalawang anak ng nakaraang hari, at magkasundo sila ng kanyang kapatid na si Maxim, pero magkaiba ang paraan ng pagtrato sa kanila. Si Maxim ay may gintong buhok at kulay lilang mga mata na katulad ng kay dakilang Haring Maximus, na kilala sa kanyang karunungan, kaya nakuha niya ang palayaw na ikalawang pagdating ng dakilang pantas.
Ngunit si Roger, dahil sa kanyang paningin, nag-ipon siya ng enerhiya ng mahika sa kanyang mga mata na naging sanhi ng kaguluhan sa mga tao sa kastilyo. Si Maxim ay madalas na pinupuri sa kanyang pagiging mabilis mag-isip at masipag mag-aral. Ngunit si Roger naman ay madalas na hindi sinasadyang mawalan ng kontrol sa kanyang kapangyarihan ng mahika at nasisira ang ilang bahagi ng kastilyo, kaya pakiramdam niya ay bigo siya. Ngunit kalaunan ay lumakas siya upang kayanin ang mahika sa kanyang katawan. Gayunpaman, noong mga panahong iyon, tinataka na siya ng mga tao bilang ang prinsipe na hindi makontrol, kaya natatakot silang lumapit sa kanya. Ang mga kabalyero lamang ang hindi natatakot na lumapit sa kanya, kaya isang araw, nagkaroon ng gulo. Inatas ang alagaan si Roger, at kahit na naalala ni Roger na si Chaos ay laging mapanuri sa kanya, siya ang unang kabalyerong sumumpa ng kanyang katapatan sa kanya, kaya naging magkaibigan sila kalaunan. Maaaring sinundan ni Chaos ang yapak ng kanyang ama at sumali sa mga gwardya ng hari kung gusto niya. Ngunit pinili niyang manatili sa tabi ni Roger at sumunod sa kanya sa teritoryo ng Galbraith nang siya ay maging isang duke. Noong mga panahong iyon, upang maiwasan ang isang pagtatalo sa paghalili sa trono, ginawa ng nakaraang hari si Roger na duke ng Galbraith, na teknikal na sakop ni Maxim na magmamana ng trono. Noong panahong iyon, ang kaharian ay lubhang hamina dahil sa tagtuyot at taggutom na. Lupa ay nagdusa, at marami sa mga maharlika ay malapit ng maghimagsik. Hindi sinisisi ni Roger ang kanyang ama sa nangyari dahil iyon lang ang tanging pagpipilian niya, dahil marami sa mga maharlika ay nagsimula pang ang isipin na gawing hari si Roger at hilingin sa kanya na salakayin ng ibang mga bansa upang kunin ang kanilang mga yaman. Nagsimulang lumitaw ang alitan sa pagitan ng mga panig na pabor at laban sa digmaan, at tumataas ang tensyon. Ang ama pa ni Chaos ay namatay dahil sa sitwasyon sa bansa, at kumalat ang usap-usapan tungkol sa kung paano ang teritoryo ng Galbraith ay nilulusob ng mga halimaw, kaya si Roger sa huli ay sukat na at nagpa siya na gumawa ng paraan tungkol dito. Tumakbo siya sa kanyang kapatid at sinabi sa kanya na papayag siyang bumaba bilang tagapagmana ng korona at magiging duke ng rehiyon ng Galbraith upang si Maxim ang maging hari at matuldukan na nila ang pagdurusa ng mga tao. Nakonsensya si Maxim na kailangang balikatin ni Roger ang gayong kalaking responsibilidad sa murang edad, ngunit wala nang ibang pagpipilian, kaya pinag-usapan nila itong dalawa kasama ang kanilang ama at kalaunan ay ipinahayag ni Maxim sa mga maharlika ng bansa na nagpa siya ang hari na bumaba sa trono at si Maxim ang magiging susunod na pinuno habang si Roger ay magiging duke ng rehiyon ng Galbraith. Naghanda sina Roger at Maxim na gampanan ang kani-kanilang mga tungkulin, at pagkalipas ng ilang taon, nagpatawag si Roger ng pulong upang talakayin ang ilang bagay sa kanya. Una sa lahat, hindi niya naisip na makatarungan na ang mga kabalyero ng rehiyon ng Galbraith ay walang natatanggap na benepisyo para sa mga panganib na kinakaharap nila, kaya gusto niya silang alokahan ng higit pa. Sumang-ayon si Maxim, kaya nag-isip siya saglit at iminungkahi na alukan ang lahat ng kabalyerong naglingkod ng hindi bababa sa 5 taon ng isang pwesto sa Royal Guard bilang promosyon. Nagustuhan ni Roger ang ideya na yon dahil ang pangako ng promosyon ay tiyak na magpapataas ng moral. At sa susunod na paksa, gusto niyang talakayin ang posibilidad ng paggamit ng mga bahagi ng halimaw. Sila ay pumapatay. Ang ilan ay maaaring magamit para sa mahahalagang materyales tulad ng mga kuko, balat, at sungay, at naramdaman ni Roger na sayang kung itatapon ang lahat, kaya umaasa siya na bibilhin ng kastilyo ang mga ito mula sa mga kabalyero. Naisip din ni Maxim na magandang ideya ito, kaya sinabi niya na, basta nasa maayos na kondisyon ng mga materyales, handa siyang magbayad ng malaki para sa mga ito. Dahil sa pakikialam ni Roger, ang sitwasyon sa rehiyon ng Galbraith ay lubhang bumuti, bagamat alam niya na ang tanging dahilan kung bakit naging maayos ang mga bagay sa kanyang mga panukala ay dahil kapatid siya ng kasalukuyang hari. Iniisip ni Melf na kahanga-hanga na nagawa niyang magdulot ng labis na pagbabago, at iyon ay kung bakit nga ba nararamdaman ni Roger na obligado siyang isugal ang buhay niya para ipagtanggol ito. Gayunpaman, pinutol siya ni Melf at sinabi sa kanya na sa halip na isuko ang buhay niya, dapat nilang isipin kung paano maiiwasan ang isa pang malaking sakuna. Nagtanong si Roger kung posible ba talagang gawin ang ganoong bagay, ngunit sinabi ni Melf sa kanya na ang kanyang pananaliksik ay tungkol sa pagkuha ng mga nakal-alasong mahika mula sa mga buhay na nilalang. Kaya kung may isip niya ang paraan para magamit ito, baka mapigilan niya ang mga halimaw na tuluyang mabaliw, at sa gayon hindi na kailangang isugal ni Roger ang kanyang buhay.
Natigilan si Roger dahil hindi pa niya talaga naisip ito sa ganoong paraan dati, ngunit pagkatapos si Melf. Dagdag pa niya na habang inaalam niya kung paano kunin ang mga lason mula sa mga buhay na hayop, baka magawa pa niyang baliktaran ang pagkabaliw at gawing muli itong makakain. Napangiti si Roger dahil si Melf lang ang makakaisip ng mga bagong paraan para lutuin ang karne ng halimaw sa isang usapan na ganito. At yun ang isa sa mga dahilan kung bakit mahal niya ito, kaya't binigyan niya ito ng maliit na halik sa noo. Pero hindi talaga inaasahan ni Melf yun, kaya muntik na siyang mahimatay sa gulat. Gustong-gusto pa rin ni Roger na makita ang mga reaksyon ni Melf sa pagpapakita niya ng pagmamahal, at iniisip niya na inaasar lang siya nito, pero sinabi niya na seryoso siya sa kung gaano niya ito kamahal. Napansin ni Roger na malapit na sila sa teritoryo ng mga Galbraith, dahil ang gubat na nililiparan nila ay ang gubat ng Erzini. Gusto niya sanang lumapag at ipakita kay Melf ang paligid, pero napakalawak ng gubat para sa kanya para kabisaduhin ang daan. Kaya siguradong maliligaw siya kung papasok siya doon ng walang mapa. Naalala ni Melf na nabalitaan niyang puno ng halimaw ang gubat ng Erzini, at kinumpirma ni Roger na totoo ito. Ang lupa dito ay naglalaman ng maraming mahikang mineral, at ang lupa ay sobrang puno ng mahika kaya ang mga halimaw na lang halos ang kayang mabuhay sa kapaligirang iyon. Tatanungin sana ni Melf si Roger, pero bigla na lang, nakaramdam siya ng hindi maganda at sinabihan si Melf na bumaba sa kanyang kondongan dahil baka may mangyaring hindi maganda. Sumunod si Melf, at maya-maya, nag-radio si Mullen kay Roger, nagbabala na may isang kawan ng Burguenyo na humahabol sa kanila. Kalmado si Roger at inutusan ng mga kabalyero na bumuo ng pormasayon para maghanda sa pag-iwas, at pagkarinig na hinahabol sila, nagpa siya si Melf na sumilip sa mga halimaw, pero nang gawin niya ito, natakot siya sa kung gaano kasindak-sindak ang mga ito. Ipinahayag ni Mullen na bumibilis ang mga halimaw, kaya sinabi ni Roger sa lahat na maghanda sa bilasan pa, at inabutan niya si Melf ng isang pares ng salamin para sa hangin para protektahan ang kanyang mga mata. Nagpaumanhin din siya na inatake sila sa unang pagbisita ni Melf, ngunit sinabi niya na ayos lang dahil inaasahan na ito. Gayunpaman, nagulat pa rin si Roger na nagdesisyon ang Burguenyo na sumalakay. Maiintindihan niya kung siya lang mag-isa ang lumilipad, ngunit mayroon siyang buong grupo kasama niya, kaya bakit nila ipagsapalaran ang pangangaso ngayon? Anuman ang dahilan, kailangan nilang umalis dito sa lalong madaling panahon, kaya hiniling ni Roger kay Melf na kumapit ng mahigpit at pagkatapos ay nagsimulang gumamit ng mahika para pabilisin sila. Sumunod ang iba pang mga kabalyero, at namangha si Melf sa bilis ng kanilang paggalaw, ngunit tapos napansin niya na parang lumalapit na ng husto ang lupa, at hindi yun magandang senyales. Dito nagtatapos ang 8 episode. Mag-subscribe para hindi makaligtaan ang susunod na bahagi.